Maligayang pagdating sa ating channel na bago pa man dumating ang araw ng aming kasal, biglang ibinenta ng biyenan ko ang lumang bahay nila at lumipat sa aking sariling tahanan nang walang pahintulot. Sinabi pa niya na dahil natanggap ko na ang salapi ng kasalan, ang bahay ko ay sa kanila na rin. Ngumiti lamang ako ng mapait at pagkatapos ay gumawa ako ng isang bagay na nagpabalingulo sa buong pamilya ng lalaki. Kinabukasan, sila ay natulog sa kalsada. Bukas ay isang espesyal na araw. Ako at si Daniel ay magkasamang pumunta sa munisipyo upang irehistro ang aming kasal at opisyal kaming magiging mag-asawa sa harap ng batas. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay puno ng isang matamis na kaligayahan, halo-halong kaunting kaba. Lumakad-lakad ako sa loob ng aming bagong apartment at sa aking sariling mga kamay ay nag-aayos ako ng isang marangyang buke ng puting sampaguita at rosas na aking binili kanina pa lamang ng umaga. Ang apartment na ito ay isang regalo ng kasal mula sa aking mga magulang. Isang maluwag at maliwanag na espasyo na matatagpuan sa isang marangyang residential compound sa lungsod ng Maynila na nagkakahalaga ng halos 10 milyong piso. Lahat ng bagay sa loob ng tahanan ay aking personal na pinili at inayos, mula sa magandang cream-colored na sofa, ang mainit na kahoy na hapagkainan, hanggang sa mga magagandang larawan na nakasabit sa mga dingding. Inisip ko na ang aming hinaharap na buhay dito, isang buhay na puno at maligaya. Si Daniel ang aking unang pagmamahal. 3 taon na kaming magkasama. At ang aming pagtingin sa isa't isa ay palaging maalat at masidhi. Siya ay mabait, masipag, at laging nagpapakita ng pagmamahal sa akin. Naisip ko na ako ang pinakamapalad na babae sa buong mundo habang masayang tinitingnan ang aking mga nagawa sa apartment. Biglang tumunog ang doorbell. Medyo nagulat ako dahil wala akong inaasahang bisita sa oras na iyon. Si Daniel ay nasa daan pa lamang pauwi. Malamang nakalimutan niya ang susi. Masaya akong lumabas upang buksan ang pinto. Naisip ko pang biruin siya ng kaunti. Ngunit ang taong nakatayo sa labas ay hindi si Daniel. Sa harap ko ay si Tita Cora, ang ina ni Daniel. Hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay nakahanay ang maraming maleta, bag at kahon na maingat na nakatali ng lubid. Hindi siya mukhang isang bisita para sa 1 o 2 araw. Mukhang siya ay lilipat na ng tirahan. Medyo nagulat ako ngunit mabilis pa ring bumati ng maayos. Ay, tita, nakarating na kayo. Pumasok na kayo. Bakit hindi kayo tumawag ng maaga para may sumalubong sa inyong jeepney o taxi? Hindi agad sumagot si Tita Cora. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiti na tila pinilit, at sa kanya kinuha ang pinakamalaking maleta at naipasok ang sarili sa loob ng pinto. Inikot niya ang paningin sa buong apartment, isang maingat at mapanuring tingin, bago siya nagsalita ng malakas at malinaw. Ang boses niya ay natatangi at hindi mapagkakamalan. Bakit pa kailangang may sumalubong? Kaya ko namang pumunta ng mag-isa. Naku, maluwag at maganda ang bagong bahay ng inyong dalawa. Tama lang na lumipat dito ang nanay, kaysa sa lumang bahay namin na masikip at mahalumigmig. Huwag naman akong paginitan dyan. Bawat salitang kanyang sinabi ay tila magaan lamang, ngunit naging mabigat sa aking isipan. Lumipat dito? Hindi ko pa naririnig ang sinuman na nagpupunyagi ng bagay na ito. Ang aming plano pagkatapos ng kasal ay ang mag-enjoy ng buhay na kami dalawa, at sa katapusan ng linggo ay bibisita sa magkabilang pamilya. Nanatiling nakatayo ako sa aking kinatatayuan, at ang ngiti sa aking labi ay unti-unting naging mahirap baguhin. Sinubukan kong hanapin ang isang tanda ng biro sa mukha niya, ngunit wala. Tita, ibig po ninyong sabihin ay lilipat kayo dito? Tinanong ko muli. Ang aking boses ay may kasamang pagdududa. Oo. Nang maikli ang sagot ni Tita Cora, sa kanya itinuro ang kabundukan ng gamit sa labas ng pintuan. Nasaan si Daniel? Sabihin mo sa kanya na tulungan akong dalhin ang mga gamit sa loob. Mabigat lahat. Nagsalita siya tungkol sa pagbebenta ng lumang bahay at sa pakikitira doon nang walang anumang pagpapaliwanag na parang iyon
ay isang katotohanang nakaplanong maganap na ako ang mayari ng bahay ay wala ng pagpipilian kundi tumanggap. Lahat ng aking mga pangarap para sa isang pribadong espasyo, para sa buhay ng bagong kasal, ay biglang natunaw tulad ng yelo sa araw. Naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa aking likod. Eksaktong sa sandaling iyon, dumating si Daniel. Nakita niya ang kanyang ina at ang kabundukan ng gamit at tila nagulat din siya ng katulad ko. Pumasok siya sa loob, ang mukha ay may tanda ng kawalang kaginhawaan. Nay, bakit hindi kayo nagpaalam bago kayo pumunta? At bakit napakaraming gamit? Para anong ipaalam? Para mapagod pa kayong salubungin. Kaya ko naman mag-isa. Inulit ni Tita Cora ang kanyang lumang tugon. Dalhin mo na ang mga gamit sa loob at magayos ng kwarto para sa nanay. Kahit aling kwarto ay ayos, basta mayroon lang bintana para mahangin. Tumingin si Daniel sa akin. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin ng pagkalito at isang uri ng pakiusap. Tila hindi rin siya alam kung ano ang gagawin, ngunit sa halip na tumayo sa aking tabi at maghanap ng makatwirang solusyon, siya ay bumaling sa akin at nagsalita ng mahinahon na parang kinakausap niya ang isang maaarte, na'y marahil napagod sa mahabang biyahe. Hayaan muna nating mananatili siya dito ng ilang araw. Pagkatapos natin siyang pag-usapan, Mare. At hindi pa man siya nakahingi ng aking pahintulot, bumaling siya palabas ng pintuan at sinimulan niyang dalhin ang mga gamit ng kanyang ina. Bawat maleta, bawat kahon ay inilatag sa makintab at malinis na sahig na aking inaayos ng buong hapon. Parang mga dayuhang bagay ang mga ito na sumasakop sa aking espasyo, sinisira ang kapayapaan at kaayusan na aking maingat na itinayo. Samantala, si Tita Cora ay kusang loob na pumunta sa guest room, binuksan ang wardrobe, sinuri ang espasyo at patuloy na nagbibigay ng komento. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng sala, tinitingnan ang lalaking aarestuhin bilang asawa na sunod-sunuran sa kanyang ina at tinitingnan ang babaeng magiging biyenan ko na kusang sakop ang aking tahanan. Ang matamis at masayang pakiramdam kanina ay nawala na at sa pwesto nito ay isang kawalang ginhawa at pagkabalisa na dahan-dahang lumalaki sa aking puso. Ang buke ng sampagwita at rosas na aking inayos ay patuloy na nagbibigay ng pabango, ngunit bakit ko ba nararamdaman na may ibang amoy na nagsisimulang kumalat sa buong bahay, isang amoy na nakakasikip. Bukas ay pupunta kami para irehistro ang aming kasal. Ngunit ang hinaharap na nasa harapan ko ay biglang naging malabo. Ang pagdating ni Tita Cora sa bahay ay agad na nagbago ng lahat. Ang hangin ay hindi na komportable at malaya tulad ng dati. Naramdaman ko na parang pinanonood ako sa aking sariling tahanan. Bawat kilos at galaw ko ay nasa saklaw ng kanyang paningin. Kinabukasan, nagising ako ng may kalungkutang nakalipos sa aking puso. Si Tita Cora ay maaga nang nagising at nagpapaligid-ligid sa loob ng bahay. Hinihipo ang isang bagay, tinitingnan ang isa pa. Nang makita niya akong lumabas mula sa kwarto, agad siyang nagsalita. Ang kanyang tono ay halong pagtatanong at pagpuna. Nainay ka na rin ba? Napakatagal mong nagising. Ang babae na malapit ng magpakasal ay dapat maaga ang gising para mag-alaga ng bahay, magluto at magayos. Si Daniel ay sanay kumain ng agahan sa bahay. Medyo nagulat ako. Karaniwan, si Daniel at ako ay kumakain ng agahan sa labas dahil maaga kaming pareho na pumupunta sa trabaho. Sinubukan kong sumagot ng mahinahon. Tita, karaniwan kami ni Daniel ay kumakain sa labas para maginhawa. Mamaya ay bibili na lang ako ng pagkain para sa inyong dalawa, saka ako pumasok sa banyo para maghilamos. Nang lumabas ako, nakita ko sa hapagkainan na nakalagay na ang ilang piraso ng matamis na cherry na aking binili kahapon na inihanda ko para sa aming merienda mamaya ni Daniel. Nakaupo si Tita Cora na hawak ang isang piraso, tinitingnan. Ang prutas na ito kahapon ay nakita ko sa ref. Mukhang hindi ka pamilyar. Magkano ba ito kada kilo? Tita, iyan ay cherry. Isang maliit na kahon lang ang aking binili. Mga 200 piso. Tapat akong sumagot.
Pagkarinig ng presyo, agad nagbago ang mukha ni Tita Cora. Inilapag niya ng malakas ang cherry sa plato. Ang tinig ay puno ng hindi paniniwala at pagpuna. Ano? 200 piso para sa maliit na kahon ng prutas na iyon? Naku naman, saan ka nakakakuha ng pera para maggastos ng ganyan? Si Daniel ay nagtatrabaho ng maigi. Magkano ba ang kanyang sahod buwan-buwan para naman ay gastusin mo ang pera sa ganitong mga mahal na bagay? Hindi ba iyan pag-aaksaya? Naramdaman ko ang kaunting pagkainis. Iyon ay ang aking sariling pera. Sarili ko itong kinita at may karapatang gumastos para sa mga bagay na nagpapasaya sa akin. Bukod dito, hindi iyon ang unang pagkakataon na bumili ako ng ganitong mga bagay. Bakit ngayon lamang siya nagagalit ng ganito? Tita, pera ko po iyan. Paminsan-minsan ay nagbibigay rin ako ng maliit na gantimpala sa sarili ko. Sinubukan kong ipaliwanag. Pera mo? Malapit ka ng mag-asawa. Kaya ang pera mo ay pera na rin ng asawa at ng buong pamilya. Kailangan mong mag-ipon at maging masinop. Sa ganyang kapalustahan, kahit bundok ng ginto ay mauubos. Hindi tumintigil si Tita Cora. Kahapon pa nakita ng nanay ang delivery rider na nagdala ng 2 malaking milk tea at 1 kahon pa ng durian. Mga walang kwenta. Mapera. Bakit hindi mo ilagay ang perang iyon para sa ulam ni Daniel? Talagang naiinis na ako. Paano nalaman ni Tita Cora ang tungkol sa milk tea at durian? Noong oras na iyon ay wala pa siya rito. Lilingon ako ng bahagya kay Daniel, nakaupo siya sa sofa, nagpapanggap na abala sa telepono, ngunit ang kanyang tainga ay namumula. Sa puso ko ay biglang dumating ang isang pagdududa. Tita, sarili ko pong ibinayad iyon. Si Daniel ay pagod na pagod sa buong araw na pagtratrabaho. Gusto ko rin na masustansya ang kanyang kinakain, ngunit ang aking sariling kagustuhan ay may karapatang gastusin ko rin naman. Sumagot ako, ang aking boses ay medyo mas matigas na ngayon. Karapatan? Pagkakasal mo, wala na kang sariling karapatan. Kailangan mong mabuhay para sa pamilya ng lalaki. Gusto lang ng nanay ang ikabubuti ninyo. Kailangang mag-isip ng maaga dahil magkakaroon ka pa ng mga anak. Sa ganyang kapalustahan, paano kayo magtatabi ng ipon? Ang pag-uusap ay patuloy na nag-ikot nang walang pinupuntahan. Si Tita Cora ay laging paniniwalaang siya ay tama at ang aking paggastos ay pag-aaksaya at kawalan ng responsibilidad. Si Daniel, ang dapat na tagapamagitan at tagapagtawid ng kapayapaan, ay tahimik lamang. Nang mapansin niya ang tensyon, nagtayo siya at lumapit sa amin. Tita, si Maria, wala naman itong malaking bagay. Maaga pa lang ay hindi na maganda ang simula. Bago pa kayo dumating ay hindi kayo sanay, kaya naman ganyan ang sinasabi niya. Huwag mo na itong isaisip, Mare. Ibibili ko na lang ng agahan ang lahat. Saka siya mabilis na lumabas ng pinto na parang tumatakbo mula sa isang mahirap na sitwasyon. Naiwan kaming dalawa ni Tita Cora sa kwarto. Tumingin siya sa akin ng masamang tingin at pagkatapos ay umupo sa kanyang kwarto, patuloy na nagsasalita ng marahan tungkol sa mga batang ngayon na hindi alam ang halaga ng pera. Umupo ako nag-iisa sa harap ng mesa at tumingin sa plato ng mga cherry na maliwanag na pula, ngunit hindi na ako nagnanais pang kumain. Ang tamis ay tila naging kapaitan sa dulo ng aking dila. Ito ang unang araw pa lamang. Hindi ko na matanaw kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan at pagod ang bumuo sa loob ko. Ang kasal na aking pinakananasang maranasan ay parang nagpapakita na ngayon ng madilim na kulay. Ang unang tanghalian na may kasama ang biyenan na magaganap ng may mabigat na pakiramdam. Sinubukan kong bumaba sa kusina at magluto ng mga paboritong pagkain ni Daniel upang ipakita ang aking mabuting kalooban. Ngunit tila lahat ng aking pagsisikap ay hindi kinikilala. Sinabi ni Tita Cora na ang adobo na aking niluto ay maalat, ang sabaw ay matabang, at ang pinakbet naman ay sobrang taba. Tahimik lamang akong nakikinig at sinusubukang lunukin ang bawat subo ng kanin. Sa kalagitnaan ng pagkain, biglang binanggit ni Tita Cora ang usapin ng pera, isang paksa
na aking nararamdamang sensitibo. Maria, sasabihin ng nanay ang bagay na ito ngayon. Ang ikakasal na halagang 200,000 piso na hiniling ng magulang mo ibinigay na ng pamilya ng lalaki ang lahat. Ayon sa tamang kaugalian, pagkatanggap ng halagang iyon, opisyal ka ng miyembro ng pamilya Santos. Lahat ng iyong pag-aari mula ngayon ay pag-aari na rin ng pamilya ng asawa. Huwag mong malimutan iyon. Sinabi ni Tita Cora ang mga salitang ito nang may napakaseryosong mukha na parang nagbubunyag ng isang batas na hindi maaaring baguhin. Maririnig ko ito at mararamdaman ko ang pagsakit sa aking puso. 200,000 piso ang halagang iyon kung ikukumpara sa ibinigay ng aking mga magulang para sa aming pag-aasawa ay napakaliit. Binili ng aking mga magulang para sa amin ang apartment na ito na nagkakahalaga ng 10 milyong piso at nagbigay pa ng 1 milyong pisong cash bilang dowry para sa aking seguridad at para maging masagana ang aming buhay sa hinaharap. Ang aking mga magulang ay hindi kailanman nagkalkula, gusto lang nilang masaya ang kanilang anak na babae. At ngayon, sa 200,000 pisong ikakasal, ang biyenan ko ay maaaring magpahayag ng may kahambugan na ako at lahat ng aking pag-aari ay sa pamilya na nila. Kaya ba sa kanilang mga mata, ang halaga ng isang babae, ang pagmamahal ng aking mga magulang para sa akin ay nagkakahalaga ng ganoon lamang? Tita, nagsimula akong magsalita ng may pagtitimpi. Ang bahay na ito ay ibinigay ng aking mga magulang para sa amin. Nagbigay pa sila ng dowry. Gusto lang nilang mabuhay kaming masaya at walang aninong pagkalkula. Ang perang ikakasal ay isang tradisyonal na kaugalian lamang. Alam ng nanay na may kaya ang magulang mo. Tinaas ni Tita Cora ang kanyang kilay sa isang paraan na hindi ko gusto. Ngunit ang pagkakaroon ng salapi ay gawain ng magulang ng babae. Kami, ang pamilya ng lalaki, ay nag-ikakasal ng ayon sa tamang kaugalian. Ang 200,000 piso para sa aming probinsya ay isang malaking halaga, huwag mong isiping maliit iyon. Kaya dahil ikaw ay magiging manugang ng pamilya Santos, kailangan mong sumunod sa gawi ng aming pamilya. Ang bahay na ito, kahit ibinigay ng iyong mga magulang, ay si Daniel ang dapat na nakasulat sa titulo bilang lalaki at haligi ng tahanan. Dapat na malinaw ito mula sa simula. Hindi ko makapaniwala ang totoo ang aking naririnig. Ang kahilingan niya ay sobrang labo at walang katuturan. Ang bahay na ito ay pag-aari ng aking mga magulang na ibinigay sa akin bago pa man ang kasal. Sa legal na dokumento, ang aking pangalan lamang ang nakasulat. Bakit kailangan pang ilipat sa pangalan ni Daniel? Hindi ako sumasangayon sa bagay na iyon, tita. Ang bahay ay regalo ng aking mga magulang sa akin. Alam ito ni Daniel. Tumigas ang aking tinig. Ano ang hindi tama? Ang lalaki ang haligi ng tahanan, ang bahay at pag-aari ay dapat nasa pangalan ng lalaki para matibay. O mayroon ka bang ibang iniisip? Natatakot ka bang agawin ni Daniel ang iyong pag-aari? Kapag mag-asawa na kayo, wala nang dapat pagtuligsain kung akin o iyo. Mataas ang tono ni Tita Cora. Ang kanyang mga mata ay tumitingin sa akin nang may pagdududa. Lumingon ako kay Daniel, umaasang may isang patas niyang masasabi, ngunit muli niyang binigo ako. Naglagay siya ng pagkain sa mangkok ng kanyang ina at pagkatapos ay bumaling sa akin ng may boses na nagpapaliwanag. Hay naman mare, sinasabi lang iyon ni nanay. Ang usapin ng titulo ng bahay ay komplikado, dahan-dahan nating pagplanuhan. Kumain ka na, lumalamig na ang pagkain. Dahan-dahan, ano pa ang ibig mong sabihin? Naging galit si Tita Cora. Ang lahat ay dapat malinaw mula sa simula. Kung pag-aabangan pa, magdudulot ng mas maraming problema. Gusto lang ng nanay ang ikabubuti ninyo. Maria, makinig ka sa nanay sa susunod na linggo. Pumunta na kayo sa Registry of Deeds para ilipat ang titulo kay Daniel. Matapos na ang lahat ng pag-uusap, inilapag ko ang aking mga kutsara at tinidor sa mesa. Hindi na ako makakakain pa. Isang bagay ang nag-iipon sa aking lalamunan, mapaklang at nakakasakal. Ang katotohanang nabubunyag sa harap ko ay masyadong malupit.
Ang pamilya ng aking magiging asawa ay hindi simple tulad ng aking naisip. Hindi lamang sila maramot, kundi puno rin ng pagkukuwentahan. Tinitingnan nila ang kasal na ito bilang isang palitan, isang negosyo na sila ang dapat makinabang. At si Daniel, ang lalaking aking minahal at pinagkatiwalaan, ay masyadong mahina, masyadong duwag, hindi siya matapang na tumayo at ipagtanggol ang katarungan. Hindi ako sumasangayon. Ang bahay ay sa akin, ibinigay ng aking mga magulang. Hindi ko ito ililipat sa kahit kanino. Malinaw ang aking sinabi. Ang hangin sa pagkain ay naging lubos na tense. Tinitingnan ako ni Tita Cora ng masamang tingin, ang mga mata ay parang nag-aapoy. Si Daniel ay namumutla. Patuloy niyang inuudyukan ako ng tahimik na huwag nang magsalita. Ngunit hindi na ako makakatahimik. Kung ngayon ay magpapailalim ako, ang buong buhay ko ay mabubuhay sa ilalim ng kanilang utos at kontrol. Ang aking pagkabigo kay Daniel ay lumaki ng lumaki. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko, ang desisyon bang pakasalan siya ay isang pagkakamali. Pagkatapos ng mahirap na tanghalian, ang hangin sa loob ng bahay ay naging lubos na nakakasakal. Hindi na nagsalita sa akin si Tita Cora, ngunit ang kanyang hindi nagandang tingin ay laging sumusundan sa akin saan man. Si Daniel naman ay naghanap ng dahilan at lumabas ng bahay. Naiwan akong mag-isa sa maluwag na apartment na ngayon ay nararamdaman kong nakakakulong. Umupo ako sa sofa, ang isipan ay paikot-ikot sa iba't ibang iniisip. Ang mga salita ni Tita Cora ay patuloy na umuulit sa aking isipan, ang usapin ng titulo ng bahay, ang ikakasal, at lalo na kung paano niya nalaman ang tungkol sa aking mga maliit na gastos. Habang pinag-iisipan ko ito, mas nararamdaman ko na may hindi tama. Paano nalaman ni Tita Cora na bumili ako ng milk tea at durian kahapon? Wala pa siya dito noong oras na iyon. Isang tao lamang ang nakaalam ng tungkol doon at lagi kong kasama si Daniel. Isang malamig na pagdududa ang nagsimulang pumasok sa aking isipan. Kaya ba si Daniel ang nagkukuwento sa kanyang ina tungkol sa lahat? Kaya ba siya lihim na naguulat tungkol sa bawat aksyon at gastos ko sa kanyang ina? Ang iniisip na iyon ay parang isang timba ng malamig na tubig na ibinuhos ng diretsyo sa aking mukha. Lagi akong nagtitiwala kay Daniel, naniniwala na mahal at iginalang niya ako. Ngunit kung ang aking pagdududa ay totoo, hindi lamang siya mahina kundi isang sinungaling at hindi mapagkakatiwalaan. Nagdesisyon akong linawin ang bagay na ito. Hindi ako maaaring mabuhay sa ganitong kalabuan at pagdududa. Isang gabi, pagkatapos kumain, hinintay ko na kami dalawa lamang sa kwarto bago ko sinimulan ang pakikipag-usap kay Daniel. Sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking boses. Daniel, may itatanong ako sa iyo at kailangang totoo ang iyong sagot sa akin. Tila gulat si Daniel sa aking seryosong tono. Tumango siya. Oo, tanungin mo. Kanina, paano nalaman ni nanay ang tungkol sa milk tea at durian na aking binili kahapon? Nasa probinsya pa naman siya noon. Sandaling nagulantang si Daniel. Naguurong siya ng kaunti. Ang kanyang mga mata ay lumilihis nang hindi direktang tumingin sa akin. Siguro ay nagkataon niyang narinig iyon mula sa ibang tao. O kaya naman ay noong tumawag siya, biglang nasambit ko. Hindi ko na maalala ng malinaw. Ang paligoy-ligoy at hindi kapanipaniwalang sagot niya ay lalo pang pinalaki ang aking pagdududa. Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ang aking boses ay nagsimulang manginig dahil sa pagkabigo. Huwag mo na akong pagsinungalingan. Kami dalawa lamang ang nakaalam. Ikaw ba ang nagkuwento sa iyong ina tungkol sa lahat? Naguulat ka ba sa kanya tungkol sa bawat sentimong aking ginagastos, bawat bagay na aking binibili? Nanahimik si Daniel. Ang kanyang katahimikan ang pinakamalinaw na sagot. Ang aking puso ay parang piniga. Tama kung gayon. Ang lalaking aking aarestuhing asawa, ang taong buong pusong minahal ko, ay palihim na sinusubaybayan ako at ikinukuwento sa kanyang ina tulad ng isang paslit na nagsusungkit. Bakit? Bakit ginawa mo ito? Ginalaw ko pa ang tanong.
Ang aking boses ay lumabo na. Gamit ko ang aking sariling pera, binibili ko ang mga bagay na nagpapasaya sa akin. May mali ba doon? Bakit mo ako ginawang isang kriminal sa mata ng iyong ina? Hindi ko iyon intensyon. Agad na nagpaliwanag si Daniel, ngunit ang kanyang mga salita ay mahinang-mahina. Sinabi ko lang sa nanay para mas maunawaan niya ang iyong mga gawi. Para pagdating ninyo sa iisang tirahan ay mas maayos ang relasyon ninyong dalawa. Maayos na relasyon? Ngumiti ako ng mapait. Tinatawag mo bang maayos ang paraan ng pagsisiyasat at pagpuna ng iyong ina? Hindi mo ba nakikita na tinutulungan mo ang iyong ina na kontrolin ako, na pilitin akong mabuhay ayon sa kanyang kagustuhan? Nandito ka pa bilang lalaking aking kasama at pagsasamahan sa habang buhay. Maria, huwag kang mag-isip ng ganyan. Nag-aalala lang si nanay sa ating kinabukasan. Gusto niyang mag-ipon tayo para sa mas magandang buhay. Patuloy na nagpaliwanag si Daniel ng kanyang gawa at ang gawa ng kanyang ina. Sa puntong iyon, lubos na ako nabigo. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagtataksil. Pinili niyang tumayo sa panig ng kanyang ina laban sa akin. Winasak niya ang pinakapundamental na tiwala sa isang relasyon. Siya ay hindi isang kasama sa buhay kundi parang isang bantay na inilagay ng kanyang ina sa aking tabi. Hindi na ako nagsalita pa. Lahat ng paliwanag ngayon ay walang kabuluhan na. Lumiko ako palayo sa kanya. Naramdaman ang isang kawalan at kalamigan na kumapit sa aking kaluluwa. Ang tunay na pagkatao ng aking kasintahang mahal na mahal ko ay unti-unting nahayag na. Hindi lamang siya mahina, kundi sinungaling at mapagkalkula. Isang malaking tanong ang lumabas sa aking isipan. Mayroon pa kayang ibang mga lihim, ibang mga balak na hindi ko pa nalalaman? Nang gabing iyon, ako ay gumawa ng isang matapang na desisyon. Kailangan kong malaman ang lahat ng katotohanan. Gabi na iyon, halos hindi na ako nakatulog. Nakahiga ako ng patalikod kay Daniel, nagpapanggap na natutulog. Ngunit lahat ng aking pandama ay nakalahad tulad ng tambulong natataranta. Ang bawat regular na paghinga niya sa tabi ko, ang tunog na dati ay kapanatagan para sa akin ngayon ay parang kakaibang nakakatakot. Naghintay ako, naghintay hanggang ang kanyang paghinga ay naging malalim at matagal. Naghintay hanggang ang buong bahay ay nalubog sa ganap na katahimikang gabi. Mga alauna ng umaga, nang masiguro na si Daniel at si Tita Cora sa kabi-kabilang kwarto ay mahimbing na natutulog, dahan-dahan akong umupo. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, bawat tibok ay malakas sa aking dibdib. Maingat akong bumaba sa kama, sinisikap na huwag gumawa ng anumang tunog. Ang cellphone ni Daniel ay nag-charge sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Ang mahinang liwanag mula sa screen ay sumasalamin sa kanyang mukha, isang mukha na dati kong mahal ng buong puso, ngunit ngayon ay tila puno ng pagkukuwentahan. Kinuha ko ang telepono, ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ano ang password? 3 taon na kaming magkasama at maraming alaala. Sinubukan ko ang kanyang kaarawan mali. Sinubukan ko ang kaarawan ko. Mali rin. Huminga ako ng malalim. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili. Sinubukan ko ang petsa nang opisyal kaming naging magkasintahan. Nagunlock ang screen. Isang pakiramdam ng tagumpay, halo ang kapaitan ang bumilo sa aking puso. Naaalala pa niya, ngunit ang pag-aalala na iyon ngayon ay nagbibigay sa akin ng mas malaking kapaitan. Mabilis akong pumunta sa messaging app at hiningi ang pag-uusap sa pagitan ni Daniel at ng kanyang ina. Ang nakita ko ay mas masama pa sa aking naiisip. Hindi lamang ilang pagtatalik-talik iyon ay isang kumpletong plano na naplanong ng maingat. Ang mga mensahe ni Daniel sa kanyang ina ay nakaayos sa mga balabalang linya tulad ng isang opisyal na ulat sa trabaho. Ngayon ay bumili si Maria ng isang kahon ng cherry, nagkakahalaga ng 200 piso, 2 milk tea, isang kahon ng durian, isang damit na binili online na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Pababa ay isang mahabang listahan na nagtatala ng bawat gastos ko sa nakaraang ilang buwan mula sa mga pinakamaliit tulad ng isang lipstick, isang merienda, hanggang sa mas mahal na mga bagay. Naramdaman ko na parang may kumurot sa aking dibdib.
Sinusubaybayan niya ako, itinatala ang lahat tulad ng isang tapat na accountant. Ngunit ang pinakanagulat sa akin ay ang nasa likod pa. Nabasa ko ang mga mensaheng ipinapalitan ng ina at anak tungkol sa plano ko para sa kotse. Nag-ipon ako ng halaga at nagplaplano na pagkatapos ng pagpaparehistro ng kasal ay bibilhin ko ang isang BMW na matagal ko nang pinapangarap. Lubos na sumuporta si Daniel sa aking desisyon o hindi ba at nagpanggap lamang. Nanay, pakinggan mo ito. Si Maria ay magbibili ng kotse. Mayroon na siyang naipong malaking halaga. Tingnan mo kung maari mong sabihin sa kanya nang maayos na hintayin muna niya ito hanggang matapos ang pagpaparehistro ng kasal. Pag nabili na niya ang kotse pagkatapos ng kasal, magiging joint property na ito ng dalawa at pareho ang pangalan namin sa titulo. Ngunit kung bibilhin niya ito ngayon, personal property pa rin niya iyon at wala kaming makukuha. Ang reply ni Tita Cora ay lumabas kaagad pagkatapos puno ng sang-ayon at kasiyahan. Oo, matalino ang anak ng nanay. Maingat na sabihin sa kanya. Sabihing pagkatapos ng kasal ay maraming gastos at hindi maginhawa ang bumili ng kotse, ngayon ilagay na lang muna ang pera para sa kasal. Pagkatapos ng lahat, kung gusto pa rin niyang bumili, ito na ay pag-aari na ni Daniel. Ang babae na may sariling pag-aari ay hindi magpapahalaga sa asawa. Kailangan mong hawakan ang kapangyarihan mula sa simula, anak. At saka ay mga mapang insulto at nakakasakit na salita na inilaan nila para sa akin. Ang batang iyon ay gumagastos ng pera tulad ng tubig, hindi marunong magtipid. Sa itsura niya ay mukhang mabait, ngunit malalim na pala siya. Siguro ay iniisip niyang mahirap ang ating pamilya, kaya hinahamak niya tayo. Gusto niyang umangat sa ating ulo. Bawat salita, bawat pangungusap ay tulad ng matalas na patalim na dumuduro ng diretso sa aking puso. Sa kanilang mga mata, ako ay isang hangal na mayaman, isang malusog na biktima na kanilang ginagamit. Ang 3 taon ng pagmamahal, ang mga pangako, ang mga kilos ng pagmamalasakit, lahat iyon ay isang palabas na maingat na itinanghal. Nagsimulang bumagsak ang aking mga luha ngunit mabilis kong pinunas ang mga ito. Ngayon ay hindi oras para mahina. Huminga ako ng malalim, sinubukang panatilihing hindi manginig ang aking mga kamay. Maingat kong kinunan ng screenshot ang lahat ng mensahe mula sa listahan ng gastos sa plano ng kotse hanggang sa mga mapanginsulto. Ipinadala ko ang lahat ng larawan sa aking sariling telepono sa pamamagitan ng isang chat app at agad ding kinuha ang pinadala para walang matirang abiso. Nagingat pa rin ako at nagpadala ng kopya sa aking backup email. Pagkatapos na masiguro ko na ligtas na ang lahat ng ebidensya, maingat kong binura ang lahat ng bakas, binura ang mga litrato sa gallery, binura ang mga mensaheng ipinadala sa app, at binura pa ang email sa recycle bin. Ginawa ko ang lahat ng sunod-sunod at tumpak. Ang pagtataksil ay ginawa ang aking sakit na naging malamig na determinasyon. Inibalik ko ang telepono sa dati nitong kinatatayuan, maingat na sinaksak ang charger at dahan-dahang bumalik sa kama. Nahiga ako, isinara ang aking mga mata, ngunit sa aking isipan ay mas gising na gising ako kaysa kailanman. Bukas ay nagplaplano akong samahan siya sa pagpaparehistro ng kasal. Ngunit hindi bukas ay ang araw na wawakasin ko ang lahat. Ang palabas na ito ay kailangang tapusin at ang mga nagdirect nito ay kailangang magbayad ng mataas na presyo. Hindi na ako nakatulog muli pagkatapos na matuklasan ang nakakatakot na katotohanan sa cellphone ni Daniel. Nahiga ako ng walang galaw, ang mga mata ay bukas na nakatuon sa kisame sa gitna ng kadiliman. Lahat ng ilusyon tungkol sa pag-ibig at kaligayahan ay nagwasak na. Sa aking isipan ay walang natira kundi kawalan at isang planong unti-unting bumubuo. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Pagsikat ng araw, tahimik akong pumunta sa banyo. Tumingin ako sa salamin, ang aking mga mata ay matim sa hindi pagtulog, ngunit ang tingin ay napakadeterminado. Bahagya akong nagpaganda, pumili ng maayos na opisina-style na damit. Ngayon ay hindi ako pupunta sa pagpaparehistro ng kasal. Ngayon ay pupunta ako sa trabaho at resolbahin ang lahat ng buo.
Nang lumabas ako sa sala, nakaupo na si Tita Cora sa hapagkainan. Nang makita niya ako sa damit ko, agad siyang nagsalita. Ay, maagap kang nahanda. Para na ba kayong pumunta sa pagpaparehistro ng kasal? Dapat ganyan. Mapalad ka na makuha ang isang katulad ni Daniel sa pamilyang Santos. Hindi ako sumagot, tahimik na pumunta sa kusina at nagbuhos ng sarili kong baso ng tubig. Ang aking katahimikan ay tila hindi nagustuhan ni Tita Cora. Siya ay nag-uumpisang magsalita ng isa pa nang biglang tumunog ang doorbell ng paulit-ulit at bastos. Nagpatingin kami ni Tita Cora sa isa't isa. Si Daniel ay lumabas din mula sa kwarto, ang mukha ay antok pa. Sino kaya yan na maaga pang nagdating? Nagreklamo siya habang pumunta sa pinto at binuksan ito. Ang taong nakatayo sa labas ay isang lalaki na mga 50 taong gulang, matipuno, maitim ang kutis. Ang mukha ay may hawig kay Daniel, ngunit mas tigas at may mas maraming pagkakataon sa buhay. Nakasuot siya ng lumang polo shirt na nakaluwa sa isang lagay na pantalon. Pagkakita niya kay Daniel na nagbukas ng pinto, hindi na siya nagbati, itinulak na lamang niya ang kanyang anak sa isa't ibang panig at pumasok ng diretsyo. Tatay, bakit nandito kayo? Nagulat na tinanong ni Daniel. Iyon ay si Tatay Emilio, ang ama ni Daniel. Nakilala ko siya ng ilang beses sa probinsya. Ang impresyon ko sa kanya ay isang lalaking bihirang magsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay laging sumasalamin ng pagkukuwentahan. Kung hindi ako pupunta, magkakagulo kayo. Nagalit siya. Ang boses ay puno. Ang kanyang mga sapatos ay puno ng alikabok at naglakad na siya ng diretsyo sa loob ng bahay nang hindi hinubad ang sapatos na nagtatanggal ng mga bakas sa malinis na sahig. Binato niya ang isang lumang bag sa cream-colored na sofa ko at pagkatapos ay umupo ng may tunog na nagpabago ng balat ng upuan. Dumating ka na rin? Mabilis na lumapit si Tita Cora. Ang tono ay may bahagyang pagpuna, ngunit hindi nagtatago ng kasiyahan sa pagdating ng karagdagang alyado. Bakit pa ipaalam? Dapat puntahan ko agad para malaman ang sitwasyon. Sumagot si Tatay Emilio. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin at tinitingnan ako ng mula ulo hanggang paa. Ikaw si Maria, hindi ba? Opo, Tito. Nagmamano po ako. Pinangalagaan ko pa rin ang pinakamababang kagalang-galang kahit ang aking puso ay nagsisimulang magalit. Bukas na kayo magpaparehistro ng kasal, hindi ba? Tanong niya. Ang boses ay parang nagtatanong sa isang kriminal. Opo. Hindi pa man ako nakakatapos ng sagot ay pinagitan na niya. Magaling. Ngunit bago kayo pumunta, may dapat na talakayin ng malinaw. Hinukay niya ang kanyang lalamunan at agad na sineseryoso ang paksa ng walang anumang paikot-ikot. Narinig ko na ang bahay na ito ay regalo ng iyong magulang, tama ba? Opo, tama. Kapag kasal na kayo, ang pag-aari ay pag-aari ng dalawa. Lalo pa at si Daniel, aking nag-iisang anak na lalaki, ang nagpapatuloy ng aming linya. Siya ang haligi ng tahanan. Ang bahay na ito ay dapat sa pangalan niya. Iyan ang tamang pag-uugali. Naiintindihan mo ba? Ang hangin sa sala ay naging makapal. Ang kanyang mga salita ay mas walang kahihiyang malupit kaysa sa mga salita ni Tita Cora. Nagsasalita siya tungkol sa pagkuha ng pag-aari ng ibang tao nang walang pakialam na parang ito ay isang malinaw na katotohanan. Umupo si Tita Cora sa tabi niya at sumasangayon ng malakas. Si Daniel ay nakatayo sa isang sulok, ang ulo ay nakatungo at hindi magsalita. Ang 3 miyembro ng kanilang pamilya ay magkasamang gumagawa ng napakalaking presyon, pinipilit akong mahulog sa patibong na kanilang inihanda. Ang umaga ng pinaka-espesyal na araw ng aking buhay ay naging isang tunay na bagyo. Sa harap ng walang kahihiyang kahilingan ni Tatay Emilio, naramdaman ko lamang ang isang katawang-tawang panloloko. Ang kasakiman ng kanilang pamilya ay lumampas sa anumang hangganan na aking maiisip. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mukha at nagsalita ng malinaw at matatag. Pasensya na, Tito, ngunit hindi ako makakapagsang-ayon sa bagay na iyon. Ang bahay na ito ay pag-aari ng aking mga magulang na ibinigay sa akin bago pa man ang kasal at mananatili itong nasa pangalan ko lamang. Ang aking direktang pagtanggi
ay tila hindi inaasahan niya. Ang matigas na mukha ni Tatay Emilio ay naging masungit. Humampas siya ng kamay sa mesa na nagpatalon ng ilang basong nakahanda. Ano ang sinabi mo? Hindi sangayon? Alam mo ba kung kanino ka nakikipag-usap? Ako ang iyong biyenan. Hindi ka maaaring sumalit sa akin. Lubos akong gumagalang sa inyo, Tito, dahil kayo ang magulang ni Daniel. Sumagot ako. Ang aking boses ay nagtatagal ng kalmadong kahanga-hanga, ngunit ang bawat bagay ay may lugar. Hindi ko maaaring ibigay ang pawis, lakas, at pagmamahal ng aking mga magulang sa isang taong hindi nararapat. Hindi nararapat? Sinasabi mo bang si Daniel, ang aking anak, ay hindi nararapat? Nagtayo si Tita Cora, itinuro ang kanyang daliri sa aking mukha. Huwag kang maging palalo. Mapagpala ka na sa pagkakataong makuha ang aming anak na lalaki. Tama iyon. Nagalit si Tatay Emilio, tumindig mula sa sofa. Huwag kang mag-akala na dahil mayaman ang iyong magulang, ay maaari kang maging mayabang. Ang babaeng hindi marunong sumunod bago pa man mag-asawa at gusto nang umangkop sa asawa, kailangan kong turuan ka ngayon. Saka ay lumingon siya sa paligid ng kwarto na parang naghahanap ng isang bagay para ibuhos ang kanyang galit. Ang tingin niya ay tumigil sa isang glass cabinet sa sulok ng sala. Doon ay maingat na inilalagay sa isang kahoy na pedestal ang isang piraso ng sinaunang palayok. Hindi ito isang karaniwang palayok, iyon ay isang malawak na mangkok ng seladon mula sa panahon ng Maynila bago ang pananakop ng mga Kastila, isang bagay na lubos na pinahahalagahan ng aking ama. Siya ay isang koleksyonista ng mga antigo at ang palayok na iyon ay isa sa pinakamahalagang piraso ng kanyang koleksyon. Nang lumipat ako sa aking sariling tirahan, ibinigay niya ito sa akin at sinabi na ang pagmamahal at panalangin nito ay magdadala ng kapalaran at kasaganaan sa bagong tahanan. Ang palayok ay isang kayamanan, nagkakahalaga ng halos 300,000 piso. Ngunit para sa akin, ang espiritual nitong halaga ay hindi masukatan. Ito ang pagmamahal ng aking ama, ang kanyang panalangin para sa akin. Nang makita ko ang tingin ni Tatay Emilio na nakatuon sa palayok, may naramdamang masama sa aking puso. Nagmadali akong nagsalita. Tito, kalmado na kayo, ngunit huli na. Tumakbo siya patungo sa kabinet, binuksan ang salaming pintuan at kinuha ang sinaunang palayok. Kalmado? Tignan natin kung kapag sinira ko ito, mananatili ka pa ring tigasulo. Huwag po. Sumigaw ako at nagmadaling lumapit, gustong pigilan siya. Ngunit ang aking kamay ay hindi pa nakaabot sa kanya nang iangat na niya ang palayok ng mataas sa kanyang ulo at ng lahat ng lakas ay pinukol ito sa makintab na kahoy na sahig. Crash! Isang nakakagimbal na tunog ang sumabog, matalim at masakit, pinuputol ang lahat ng iba pang tunog sa kwarto. Ang mahal na sinaunang seladon mangkok ay nagwasak sa daan-daang piraso. Ang magagandang dekorasyon nito na pinagtutuunan ko ng matagal na ng pagtingin ay ngayon ay mga pira-piraso na nakakalat sa sahig. Ang pangarap ng isang masayang pamilya, ng isang payapang buhay, ay nagwasak kasabay ng tunog ng pagkabasag. Nanatiling nakatayo ako at tinitingnan ang mga basag na piraso sa sahig at hindi makasalita. Nagsimulang tumulo ang aking mga luha, mainit at masakit. Hindi lamang iyon isang bagay na nasira, iyon ay isang insulto. Iyon ang pagyurak sa pagmamahal ng aking mga magulang, sa aking sariling dignidad. Nakatayo si Tatay Emilio, humihingal. Ang mukha ay pula sa galit, ang mukha ay puno ng kasiyahan ng isang taong nagtagumpay sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Si Tita Cora ay ngumiti ng may kasiyahan. Iniisip nila na ang marahas na aksyon na ito ay matatakot sa akin, magpapasuko sa akin, ngunit nagkamali sila. Sa sandaling nabasag ang palayok, lahat ng natitirang damdamin, ang huling pagmamahal na para kay Daniel at sa kanyang pamilya, ay namatay na tira lamang ang galit at isang determinasyong hindi na maaaring baguhin. Sa nakakatakot na sandaling iyon, nang nabasag ang sinaunang palayok ng aking ama, hinanap ko si Daniel sa pamamagitan ng instinct. Kailangan ko ng proteksyon.
isang salita ng pag-aalay, isang tanda na nandoon pa siya sa aking panig. Ngunit nang ibaling ko ang aking ulo, ang sulok ng kwarto kung saan siya nakatayo kanina ay walang tao. Saan na siya? Sumabog ang aking puso ng isang tibok. Sa gitna ng kaguluhan at mga sigaw ng kanyang mga magulang, siya ay nawala. Nagpiling-piling tingin sa paligid ko, ang aming kwarto ay nakasara ang pinto, ang kwarto ni Tita Cora rin. Nang walang intensyon, ang aking mga mata ay napunta sa maliit na study room sa tabi ng sala. Ang pintuan ay nakabukas lang ng bahagya. Sa pamamagitan ng puwang ng pintuan, may nakita akong anino ng isang taong nakatayo nang hindi gumagalaw sa loob, si Daniel. Makikilala ko ang kanyang pamilyar na katawan kahit anino lamang ito. Siya ay nandoon. Nandoon siya buong oras mula pa nang dumating ang kanyang ama. Narinig niya ang lahat. Narinig niya ang kanyang ama na hinihiling na ilipat sa kanya ang titulo ng bahay. Narinig ang kanyang ina na nilalait ako, at mas nakakatakot, patiyak na narinig niya ang tunog ng palayok na nagwasak. Narinig niya ang lahat, ngunit ano ang ginawa niya? Hindi siya lumabas. Hindi siya nagsalita para pigilin ang kanyang ama. Hindi siya tumakbo sa aking tabi para ipagtanggol ako. Pinili niyang magtago sa kwarto, tahimik tulad ng isang duwag. Iniwan akong mag-isa na harapin ang kabangisan at kasakiman ng kanyang pamilya. Pinili niya ang pagiging isang bulag na anak na masunurin kaysa sa pagiging isang responsableng lalaki at asawa. Isang lamig na nagpapanlamig ay kumaladkad mula sa aking puso patungo sa buong katawan. Ang huling patak ay natumo na. Lahat ng pag-asang kahit maliit na si Daniel ay magbabago, na para sa akin ay magsasalita, ay lubos na natapos sa napakalupit na paraan. Ang kanyang katahimikan ay mas malupit kaysa sa iyak ng kanyang ama, mas masakit kaysa sa tunog ng nagwasak na palayok. Ito ay pakikiisa. Ito ang huling pagtataksil. Hindi na ako umiyak pa. Tila ang mga luha ay natuyo na. Lumingon akong harapin ang dalawang taong nagtatawa-tawa roon. Ang aking mukha ay hindi na nagpapakita ng sakit o takot, na tira lamang isang katatagan na nakakatakot. Tapos na ba kayo? Nagtanong ako. Ang aking boses ay malamig tulad ng yelo. Nagpapaluwas na ba kayo ng galit? Tito, tita. Medyo nagulat si Tatay Emilio sa aking pagbabago. Hinilaw niya ang kanyang lalamunan. Ikaw, mag-ingat ka. Ngayon ay babala lamang ito. Kung hindi mo ibibigay sa Daniel ang titulo ng bahay, hindi lamang ang palayok na iyon ang masisira. Bahagya akong ngumiti, isang ngiting walang anumang init. Babala? Sa palagay ko ay hindi ako ang dapat bigyan ng babala, tito. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa mga basag na piraso. Yumuko at kinuha ang isang matalas na piraso ng seladon. Tiningnan ko ito ng sandali bago lumingon, at tiningnan silang pareho ng diretso sa mata. Ang ninasira ninyo ay hindi lamang isang palayok. Winasak na ninyo ang lahat. Ang aking puso ay walang anumang alon ng damdamin. Ang 3 taon ng pagmamahal ay ngayon lamang naabo. Ang lalaking nagtago sa kwarto roon mula sa sandaling ito ay lubos na wala na sa aking buhay. Ang pinto patungo sa hinaharap na aming minsan ay pinagsama-sama ay saradong-sarado na. Pagkatapos ng aking matapang na pahayag, hindi ko binigyan ng kahit anong pagkakataon ang mga magulang ni Daniel para sumagot. Ang aking kamay ay hawak pa rin ang basag na piraso ng palayok. Ngunit ang aking susunod na aksyon ay napakatiyak at makatuwiran. Inilabas ko ang aking cellphone, binuksan ang banking app. Ang aking mga kilos ay mabilis at tumpak. Hinanap ko ang transaksyon na natanggap mula sa pamilya ni Daniel at nagpadala ng kabaligtaran. Isang maingay na notification mula sa cellphone ni Tita Cora ay tumunog halos kaagad. Mabilis siyang kinuha ang cellphone at tiningnan. Ang mukha ay nagbago mula sa galit patungong pagkamangha. Ano-ano ang ginawa mo? Nanginig ang kanyang boses. Ibinalik ko ang halagang ikakasal sa pamilya ninyo. 200,000 piso, buo, at walang kulang. Malamig ang aking sinabi. Mula sa sandaling ito, wala na akong anumang relasyon kay Daniel. Ang kasal na ito ay kinakansela. Kinakansela, sumigaw si Tatay Emilio.
Sinasabi mo lang na kinakansela at tapos na? Palagay mo ba ang aming pamilya ay parang tindahan, gusto mong pumunta, aalis ka naman? Saan ka ba naglalaro? Hindi ako naglalaro. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ang naglaro ng buhay ng ibang tao ay kayo. Tinitingnan ninyo ang kasal bilang palitan, bilang isang negosyo kung saan kayo ang dapat makinabang. Ngunit nagkamali kayo, hindi ako produkto, at ito ay ang aking bahay. Pinindot ko ang isa pang tawag. Hello, security ng condominium po ba iyan? Ako po ang may-ari ng Unit 180. Sa ngayon ay may mga estranyo dito na gumagawa ng gulo at sinisira ang aking pag-aari. Pakisuyo pong magpadala ng security dito agad. Natapos ang tawag, lumingon ako sa mga magulang ni Daniel. Ang kanilang mga mukha ay ngayon ay lumipat mula sa kasiyahan patungong pagkalito at pagkamangha. Hindi nila naisip na magagawa ko ito. Ikaw tatawagan mo pa ang security? Nangatol ang bibig ni Tita Cora. Bakit hindi? Ito ang aking bahay at may karapatan akong palayasin ang mga bisitang hindi inaanyayahan, lalo na ang mga may kilos na nagwasak ng aking pag-aari. Hindi pa nakaabot ng 3 minuto, isang magalang ngunit matatag na katok ang tumunog sa pintuan. 2 malaking security ng condominium ang pumasok. Nang makita nila ang sitwasyon sa loob ng bahay, ang mga basag na piraso sa sahig at 3 matigas na mukha, naging profesional sila. Isa sa kanilang nagsalita. Magandang umaga, ma'am. Kami po ang security ng condominium. Tumawag po kayo na may mga nakakaistorbong tao. Tama po ba? Tama. Itinuro ko ang 3 taong naroroon. Ang mga taong ito ay walang pahintulot na pumasok sa bahay ko, gumagawa ng gulo at sinira ang aking pag-aari. Hinihiling ko na palayasin ninyo sila. Ano? Nagpapaalis ka pa sa biyenan mo na magulang? Sumigaw si Tita Cora na nagpapanggap na biktima. Diyos ko naman, tingnan ninyo, ito ang mananahin na hindi pa kasal ay ganito na ang kabastusan. Nagkakamali kayo, tita. Wala pong biyenan dito. Pinigilan ko ang kanyang sinabi. Ako at ang anak mo ay naghiwalay na. Ang pera ng ikakasal ay naibali ko na. Wala na kayong anumang karapatang manatili dito. Nagkatitingan ang 2 security at isa sa kanila ay lumakad papunta kay Tatay Emilio. Tito, hinihiling ng may-ari ng unit, pakisuyo pong lumabas na kayo kasama ang inyong pamilya. Kung mayroon kayong reklamo, pumunta na lang kayo sa management office. Galit na galit si Tatay Emilio hanggang sa pamumula ang mukha. Sanay siya sa pagiging may kapangyarihan sa probinsya at hindi siya nasanay sa ganitong pakikitungo. Gusto niyang magpakita ng lakas, ngunit nang makita niya ang 2 mataas at malakas na security, natimpi siya. Kayo ay sisihin ko para dito. Nagngangalit siya habang itinuturo ang kanyang daliri sa mukha ko. Hintayin mo lang, hindi ko ito iiwan ng ganito. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng study room ay bumukas. Lumabas si Daniel, ang mukha ay maputla. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata ay puno ng pakiusap. Maria, huwag mo itong gawin pa. May mapag-usapan tayo. Bakit mo ginawang malaking bagay ang sitwasyong ito? Tumingin ako sa kanya. Ang lalaking noon ay minahal ko ng buong puso. Ngayon sa aking mga mata ay naiwan na lamang ang paghamak. Malaking bagay, nagtatago ka doon. Narinig ang iyong magulang na ininsulto ako. Narinig ang iyong ama na sinira ang alaala ng aking ama. Naramdaman mo ba na iyon ay malaking bagay? Ngayon ka pa lamang lumabas para sabihin iyon. Huli na, Daniel. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pagkatapos ay lumingon ako sa mga security guard. Pakisuyo, gawin na ninyo ang inyong trabaho. Tulungan ninyo akong palabasin ang 3 taong ito sa aking bahay. Nang walang pagpipilian, ang mga magulang ni Daniel ay nalabusan na lumabas ng pintuan habang ang bibig ay patuloy na nagmumura at nagbabanta. Si Daniel ay sunod-sunod sa likod na parang isang anting-anting, kinakarga ang maraming maleta na noong nakaraang araw ay masayang dinala niya sa loob. Ang pintuan ng apartment ay nagsara, inibalik ang dating katahimikan nito.
Nakatayo ako nag-iisa sa sala, tinitingnan ang mga basag na piraso na nagliliwanag sa sahig. Hindi ako umiyak. Ang aking puso ay walang laman. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis, napakabiglaan. Ang araw na ito ay dapat magiging masaya para sa akin, ngunit ito ay naging ang araw na kailangan kong gumawa ng pinakamasakit, ngunit pinakatiyak na desisyon sa aking buhay. Ang labanan ay nagsisimula pa lamang. Alam ko iyon, ngunit hindi lang masasabi na nagtagumpay na akong ipagtanggol ang aking sarili. Nang isara ang pinto, pinutol ang huling sigaw ng pamilya ni Daniel, ang aking apartment ay nalubog sa isang nakakatakot na katahimikan. Ang katahimikang ito ay ganap na naiiba mula sa kapayapaang aking minamahal. Ito ay mabigat, malamig at puno ng mga basag na piraso, parehong makikita at hindi makikita. Nakatayo ako ng walang galaw sa gitna ng sala, nakatitig sa mga basag na piraso ng palayok sa sahig. Bawat piraso ay nagliliwanag sa ilalim ng ilaw na parang binibiro ang aking pagiging naive at katangahan sa nakaraang 3 taon. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo ng ganoon. Hanggang sa nagsimula ng umiyak ang aking mga binti, dahan-dahan akong lumuhod. Hindi ako naglinis ng madalian. Maingat ko itong ginawa, kinukuha ang bawat piraso ng palayok, kahit ang pinakamaliit, at inilalagay ang mga ito sa isang walang laman na kahon. Ang matalas na seladon ceramic ay bumawas sa aking daliri, isang pulang linya ng dugo ang lumabas, ngunit hindi ko ito naramdamang masakit. Ang pisikal na sakit ngayon ay walang kabuluhan kumpara sa sakit ng aking puso. Pagkatapos ng paglilinis, lumingon ako sa buong bahay. Lahat ay pareho pa rin, ang cream-colored na sofa, ang hapagkainan na kahoy, ang mga larawan, ngunit ang espasyo ay tila nawalan na ng kaluluwa nito. Ang puwesto ay nadumi ng kasakiman at kalupitan. Hindi ako makakanatili doon kahit 1 minuto pa. Pumunta ako sa kwarto, binuksan ang wardrobe, kinuha ang isang maliit na maleta. Ilang kasuotan lamang ang aking nilista, kasama ang mahahalagang dokumento. Wala akong dinala na kahit anong bagay na nagpapaalala kay Daniel. Kinuha ko ang susi ng apartment, pumunta sa elevator ng hindi lingon-lingon. Nagmaneho ako ng walang patutunguhan ng 1 sandali. Ang isipan ay ganap na walang laman. Sa huli, tulad ng isang instinct, itinuro ko ang sasakyan patungo sa tanging lugar sa mundo kung saan ako nakakaramdam ng kaligtasan, ang tahanan ng aking mga magulang. Nang huminto ako sa harap ng kanilang gate, ang aking ina ay nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Nang makita niya akong bababa mula sa sasakyan na may dalang maleta at may gising lang na mukha, halos binagsak niya ang timba ng tubig. "Maria anak, bakit ganyan ka? Bakit ngayon ka palang umuwi? Saan pa galing ang maleta? May nangyari ba sa inyo ni Daniel?" Hindi ako makasagot. Nang makita ko ang aking ina, ang matibay na pader na aking pinilit na itayo sa buong umaga ay biglang bumagsak. Tumakbo ako sa kanya at para sa unang pagkakataon sa araw na iyon, umiyak ako. Umiyak ako ng malayo tulad ng isang bata. Umiyak para sa pagmamahal na nawala, para sa tiwalang nilabag, para sa sakit at kahihiyan na aking tiniis. Niyakap niya ako nang mahigpit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay marahang hinahagod ang aking buhok, ang bibig ay patuloy na umaaliw. Okay lang. Nandito na ako. Huwag nang umiyak anak. Halika sa loob, bago mo ito ikuwento sa akin. Narinig ng aking ama ang aking iyak at mabilis na lumabas mula sa loob ng bahay. Nang makita niya ang aking kalagayan, hindi siya nagsalita, tahimik niyang kinuha ang maleta mula sa aking kamay. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabahala at galit. Sa loob ng bahay, nakaupo ako sa pamilyar na sofa, uminom ng mainit na salabat na ginawa ng aking ina, at pagkatapos ay nagsimulang ikuwento ang lahat sa aking mga magulang. Inilarawan ko ang lahat mula sa pagdating ni Tita Cora, ang pag-uusisa sa aking gastos, ang paghingi na ilipat ang titulo ng bahay, hanggang sa rurok na siyang pagwasak ng palayok ng aking ama at ang kaduwaan ni Daniel. Ipinakita ko pa ang mga ebidensyang aking nakalap mula sa kanyang telepono
habang nakikinig. Ang mukha ng aking mga magulang ay unti-unting nagdilim. Ang aking ina ay naghihinagpis para sa kanyang anak na babae, ang mga mata ay nanlalata, habang ang aking ama ay galit na galit, ang kanyang mga kamay ay napagsama-sama at ang mga buhok-buhok sa likod ng kamay ay namutla. Nang maabot ko ang bahagi tungkol sa pagwasak ng palayok, humampas siya ng kamay sa mesa. Walang hiya, iyan pala ang kanilang tunay na pagkatao. Mahina ang boses ng aking ama, at iyon ay bihirang galit na nakita ko sa kanya. Akala nila ay madali kaming apihin. Lumingon siya sa akin, ngunit ang galit na tingin niya ay lumambot na pinalitan ng walang hanggang pagmamahal at kalungkutan. Anak, tama ang iyong ginawa. Magaling na nagdesisyon at magaling na nalantad nila ang kanilang tunay na pagkatao bago pa man kayo mapagsamahan sa papel. Ang palayok ay nawala, hindi ko ito pinagsisisihan. Ang mawawalang pag-aari ay mahahanap muli, ngunit ang anak na babae ko na babagsak sa ganitong mapanganib na pamilya, hindi ko matatanggap. Para bang biyaya na ang nangyaring ito, anak. Nakaligtas ka iyon na ang pinakaswerteng bagay. Tama iyon, anak. Namulat ang aking ina. Huwag nang malungkot. Lagi kaming nandito para sa iyo. Ang ganitong uri ng tao, ang ganitong pamilya, mas mabuting hindi na natin sila palapitin. Dito ka na muna sa amin, hindi mo kailangang pumunta kahit saan pa. Narinig ko ang mga salita ng aking mga magulang at naging mainit muli ang aking puso. Napagtanto ko na kahit ang buong mundo ay tumalikod sa akin, mayroon pa rin akong pamilyang mapupuntahan. Isang pagmamahal na laging handang bukas para tanggapin ako. Nandoon pa rin ang sakit, ngunit hindi na ako nakakaramdam ng pag-iisa. Alam ko na sapat ako kalakasan para lampasan ang bagyo na ito. Pagkatapos ng isang gabi na hindi mapayapang pahinga sa aking lumang kwarto, nagdesisyon akong hindi ako babagsak. Kinabukasan, nagpaganda pa rin ako. Nagbihis ng maayos na opisina-style na damit at pumunta sa trabaho tulad ng karaniwan. Alam ko na ang pagtakas ay hindi solusyon. Ang pamilya ni Daniel ay tiyak na hindi titigil at kailangan kong handa sa anumang gagawin nila. Totoo ngang hindi ako nagkamali. Mga 10:00 umaga, habang lahat sa opisina ay abala sa trabaho, isang tunog ng sigaw mula sa labas ng pintuan ang pumasok at pinasabog ang katahimikan. Maria, lumabas ka doon. Lumabas ka, mangmang na babae. Nagkagulo ang buong opisina. Nagtatakang nagkatitingan ang lahat bago magsama-sama ang tingin sa pintuan. Si Tita Cora, ang ina ni Daniel, ay nakatayo roon. Ang buhok ay bahagyang gulo, ang mukha ay pula sa galit. Sa tabi niya ay si Daniel. Ang kanyang ulo ay nakatungo, mukhang mababa at kawawa. Hindi nagantay si Tita Cora ng imbitasyon. Basta sumugal siya papasok sa gitna ng opisina, ang mga kamay sa baywang, ang bibig ay nagsimulang umutot ng pamilyar nitong plaka. Mga tao, pakinggan ninyo ako. Halika't makita ninyo ang tunay na pagkatao ng mapanlikhang babaeng ito. Ang babaeng mukhang mabait ay nanlinlang at nanguto ng emosyon at pera ng aking anak na lalaki, isang simpleng lalaki mula sa probinsya na walang ibang nais kundi ang magmahal. Lahat ng aktibidad sa opisina ay tumigil. Ang aking mga katrabaho mula sa pag-usisa ay lumipat sa pagkamangha, ay nagsimulang mga grupo at mag-usap-usap. Ang aking boss na si Ginoong Reyes ay nagmadaling lumabas para pigilin ang sitwasyon. Tita, pakikalmado naman po. Ito ay lugar ng trabaho. Kung may problema po, pakisuyo lang na labasan tayo upang maayos ang usapin. Maayos? Kailangan ko itong palakihin para malaman ng lahat dito kung anong klase ng tao siya. Itinaboy ni Tita Cora ang kamay ni Ginoong Reyes. Niloko niya ang anak ko ng 3 taon. Ginamit ang anak ko. At ngayon na nakita na niyang mayaman ang aming pamilya, siya ay tumalikod ng walang awa. Siya ay isang walang utang na loob na babae. Ngayon ay nagdagdag si Daniel. Nagsimulang umangal, ang boses ay puno ng daing. Maria, bakit mo ito ginawa sa akin? Ang 3 taon ng pagmamahal ko sa iyo ay peke ba? Hinahamak mo ba ang aking pamilya dahil sa aming kalagayan?
kaya mo rin itinigil ang kasal ng biglaan. Ang palabas ng dalawang ina at anak ay talagang perpekto. Isang mapagmahal na ina, isang anak na lalaking inabandona. Ang kanilang mga salita ay umaalingaw-ngaw sa sikolohiya ng maraming tao at ilang mga katrabaho na hindi marunong humusga sa akin ay nagsimulang tumingin sa akin ng iba. Narinig ko ang mga bulong. Mukhang maayos, ngunit masamang-masama pala, at tiyak na nakita niyang hindi pareho sila ng antas, kaya tumalikod. Nang makita ni Tita Cora na may naniniwala sa kanya, lalo siyang naging matapang. Humakbang siya diretso sa aking mesa at humampas ng kamay. Ngayon, hindi na ako mag-iingay pa. Niloko mo ang damdamin ng aking anak, sinasaktan mo siya, pinahiya ang aming pamilya, kailangan kang magbayad. Magbayad ng 300,000 piso na moral na pinsala para sa aking anak. Kung hindi, huwag mong akalaing titigil ako araw-araw ay darating ako dito at gugugulong ako para hindi ka makapagtayo. 300,000 piso. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na matawa isang malamig at mapait na tawa. Ang walang hangganang kasakiman nila ay talagang nagpapabilib sa tao. Dahan-dahan akong nagtayo at humarap sa dalawang ina at anak at sa lahat ng mapanuring mata ng aking mga katrabaho. Alam ko na ito ang entablado na kanilang itinayo para sa akin at ako ang magiging pangunahing artista na magtatapusin sa lokolokong palabas na ito. Tapos na ba kayong magsalita, tita? Tanong ko. Ang aking tinig ay nakakatakot na kalmado. Tila nagulat si Tita Cora sa aking kalmado. Ikaw ay nakatatawa pa rin ba? Bakit hindi? Sumagot ako. Dahil ang palabas ng dalawang ina at anak na ninyo ay napakagaling. Ngunit kahit ang pinakamagandang palabas ay may katapusan at ngayon ay oras na para tapusin ang palabas. Pagkatapos ay lumingon ako sa aking mga katrabaho, mataas ang aking tinig na malinaw at matatag. Mga kasama, nagpapaumanhin ako sa abala, ngunit dahil nagpunyagi ang tita at ang kuya na pumunta pa rito para ibisto ang aking pagkatao, nais ko ring bigyan ng pagkakataon na maipaliwanag ang lahat ng maliwanag. Ang hangin sa opisina ay naging makapal, lahat ng mata ay nakatuon sa akin, naghihintay. Si Daniel at ang kanyang ina ay tila labis na kumpiyansa. Iniisip na ako ay magsisimulang yumuuko sa presyon ng publiko. Ngunit nagkamali sila. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa printer ng opisina. Isinalak ko ang USB na aking inihanda mula pa ng umaga. Tumunog ang makina at ilang piraso ng A4 paper ang lumabas. Kinuha ko ang mga ito, bumalik sa gitna ng atensyon. Una, itinaas ko ang isang papel. Sinasabi ni tita na ako ay nangipit at nanloko ng pera ni Daniel sa loob ng 3 taon. Kaya naman, pakiusap na tingnan ng lahat. Ito ang talahanayan ng lahat ng perang ginastos ni Daniel para sa akin sa loob ng 3 taon ng pag-ibig. Mula sa mga hapunan, pelikulang napanood, hanggang sa ilang maliit na regalo nagbaba ako ng buong gabing nilikha ito at walang napalya kahit isang sentimo. Ibinigay ko ang papel sa boss ko, Ginoong Reyes, na tumingin at ang mga mata ay lumaki sa pagkamangha. Isang katrabaho ko na babae ay lumunok din para mabasa at hindi makapipi. Diyos ko, kabuuan, malakas kong sinabi para marinig ng lahat. Sa loob ng 3 taon o 1,095 na araw, ang kabuuang halaga ng ginastos ni Daniel para sa akin ay 15,000 piso. Ibig sabihin, sa isang araw, ang kanyang pagtangkilik sa akin ay humigit kumulang 13 piso lamang. Ang halagang iyon ay marahil ay hindi pa sapat para sa isang boteng mineral na tubig sa kanto, lalo na para sa sinasabing pag-akit at pagtangkilik. Ang opisina ay nagsimulang magingay. Mga tawa ang lumabas, una ay ilan, pagkatapos ay kumalat sa buong silid. Ang mukha ni Daniel ay nagbago mula puti patungo sa pula at pagkatapos ay maputla na naman. Hindi niya naisip na makukuha ko at maitatala ng ganong detalye ang lahat. Pangalawa, nagpatuloy ako.
Itinaas ang isang screenshot ng transaksyon ng bangko. Sinasabi ni tita na inabandona ko si Daniel nang walang awa. Ang katotohanan ay nagdesisyon akong maghiwalay at kanselahin ang kasal sa aking sariling kagustuhan, at para maging patas, ang 200,000 pisong ikakasal na dinala ng pamilya ng lalaki ay ibinalik ko agad ng umaga noon. Narito ang ebidensya, hindi ko pinigilan kahit isang sentimo ng pamilya ninyo. Ang malinaw at konkretong ebidensya ay nagpagawa ng katawa-tawang hitsura sa kanilang mga paratang. Hindi makapagsalita si Tita Cora, nagsesermon lamang ng ikaw, at panghuli, mabagal ang aking pagsasalita. Ang tingin ay nakatuon ng diretso kay Tita Cora, ang tungkol sa paghamak sa pamilya ng lalaki. Tita, hindi ko kailanman hinahamak ang mga taong mahirap, hinagamak ko lamang ang mga taong may masamang ugali. Natatandaan ba ng tita ang regalo na dinala ninyo nang una kayong dumalo dito at ibinigay sa aking mga magulang? Hindi ko hinintay ang sagot niya. Pumunta ako sa aking personal na cabinet, kinuha ang 3 maliit na kahon. Inilagay ko ang mga ito sa gitna ng sahig. Narito po, ito ang regalo ng pakikilala na dinala ng tita para sa aking mga magulang. 3 kahon ng instant na lugaw. Nagtatakang nagkatitingan ang mga tao sa opisina. Isang regalo ng pakikilala na instant na lugaw ay talagang kakaiba. Akala ko ay itatago ko ito bilang alaala. Nagpatuloy ako. Pagkatapos ay ibinalik ko ang isang kahon ng pataas at itinuturo ang maliliit na titik sa ilalim. Ngunit ngayon ay hayaan ninyong makita ng lahat. Nakikita ba ninyo ang mga titik? Petsa ng Peg Expire, Hunyo 15, 2020. Huminto ako ng 1 segundo para maabsorb ng lahat ang impormasyon. Ngayon ay ika-22 ng Mayo, 2025. Ang regalo na dinala ng tita para sa aking mga magulang ay nag-expire na ng mahigit 5 taon na. Isang regalo na nagkakahalaga ng ilang piso at nag-expire pa. Kaya naman itinanong ko, sino ba talaga ang humahalo sa sinong panig? Sa pagkakataong iyon, hindi na nakapagpigil ang opisina. Ang tawa ay pumutok, una ay ilan, at pagkatapos ay kumalat sa buong silid. May tumawa ng hanggang lumuha, may umiling-iling ng may pagkain. Ang lahat ng mata na dating tinitingnan si Daniel at ang kanyang ina ay ngayon ay hindi na may usisa, kundi may hayag na paghamak at paguyam. Nakatayo si Tita Cora at si Daniel sa gitna ng mga tawa. Ang kanilang mga mukha ay pula, pagkatapos ay puti, pagkatapos ay lila. Ang kahihiyan at pagkalaglag ng dangal ay malinaw sa bawat linya ng kanilang mga mukha. Napunta sila rito nang may kumpiyansa upang sirain ang aking reputasyon. Ngunit sa katapusan, ginawa nilang katatawanan ng lahat ang kanilang mga sarili. Ang palabas ay tunay nang nagtapos na, at ang 2 pangunahing artista ay nakatanggap ng pinakamasamang wakas na maaari nilang inaasahan. Binasag ang kanilang mukha sa harap ng buong kumpanya. Nang mahuli sa sulok, si Tita Cora ay parang isang hayop na napaikutan. Hindi na niya pinanatili kahit anong kaunting katinuan. Naliligid ng mga tawa, nagsimula siyang sumigaw ng walang kapighatian. Ang mga bastos na salita ay patuloy na bumabagsak. Nakita ni Ginoong Reyes na hindi na maayos ang sitwasyon, kaya agad siyang tumawag sa security ng gusali. Mabilis na dumating ang 2 security at inimbitahan ang 2 ina at anak na lumabas ng opisina. Si Daniel, pagkatapos ng napakalaking pagkabigo, ay tila nawalan na ng lahat ng sigla. Walang nagsalita. Tahimik siyang sumunod sa security tulad ng isang anino. Ngunit si Tita Cora ay iba, hindi siya tumatanggap ng pagkatalo. Hindi pa siya kontento sa pagpapalabas sa kanya mula sa opisina ko, gusto pa niya ng mas malaking kaguluhan. Akala ninyo ay tapos na ito. Ikaw, hintayin mo, pupunta ako sa inyong kondo. Ipapaalam ko sa buong building ang uri ng taong ikaw. Nanggagalaiti siya habang iniaagaw siya palabas. Alam ko na hindi ito biro. Agad akong tumawag sa management ng aking condominium, maikling ipinaalam ang sitwasyon at hiniling na huwag papayagan ang sinuman mula sa pamilya ni Daniel na pumunta sa aking palapag.
Hindi na ko nais na harapin muli ang kanilang kabaliwan. Tama ngang totoo ito, halos 1 oras pagkatapos tumunog ang aking telepono. Ito ay si Mang Efren, ang security guard sa lobby ng kondo. Miss Maria, may isang matandang babae na nagkakagulo sa ibaba ng lobby, gustong pumunta sa inyong unit. Ipinliwanag namin na ayaw kayong makipagkita, ngunit hindi siya nakikinig, gumagawa pa siya ng eksena at nakahandusay sa sahig. Sige, naiintindihan ko. Salamat sa abiso. Malamig ang aking sagot. Patakbuhin ninyo lamang ang tamang proseso. Kung siya ay gumagawa ng kaguluhan, maaari na kayong tumawag sa barangay o pulis. Binitawan ko ang tawag. Ang aking puso ay walang kahit anong alon ng emosyon. Ang lahat ay lumampas na sa isang ordinaryong alitan. Isinasalungat ni Tita Cora ang kanyang sarili sa isang daan na walang paraan pabalik. Halos kalahating oras na ang lumipas, tumunog muli ang aking telepono. Ngayon ay isang hindi kilalang numero. Masamang kutob ang dumating, ngunit sinagot ko pa rin. Sa kabilang dulo ay isang seryosong boses ng lalaki. Hello, si Miss Maria po ba ito? Ang may-ari ng Unit 100. Ako po si Officer Santiago, mula sa pulis ng barangay. Nandito po kami sa lobby ng inyong kondo para resolbahin ang ulat ng kaguluhan. Kailangan po kayong bumaba at makipag-usap sa amin sandali. Oo, bababa na po ako agad. Nang bumaba na ako sa lobby, isang maingay na eksena ang nagaganap. Nakahandusay si Tita Cora sa sahig. Ang buhok ay gusot-gusot, ang damit ay kaguluhan, ang bibig ay patuloy na nagmumura. Nakatayo si Daniel sa tabi niya nang walang magawa at nahihiyang sinusubukang iangat ang kanyang ina, ngunit hindi niya kaya. 2 barangay tanod ang nagpupunyaging kalmalahin si Tita Cora. Nang makita niya akong lumabas, parang nag-init pa ang siga ni Tita Cora. Nagtayo siya at tumakbo patungo sa akin tulad ng isang nalululang tao. Nandoon ka na, walang kwentang babae. Sinira mo ang buhay ng aking anak, papatayin kita. Mabilis na humakbang ang isang batang pulis upang harangin ang aking harap. Ngunit lubos nang nawala ang kontrol ni Tita Cora. Hindi siya makaabot sa akin, kaya ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit sa barangay tanod. Nakagalamkam siya, kumukurot, at panga ay kagat-kagat pa. At sa isang sandali ay ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas na itulak ang tanod nang bumagsak. Ang tanod, na hindi handa para dito, ay natitisod at nahulog sa sahig. Ang aksyon na iyon ay nagbago ng buong katangian ng sitwasyon. Agad na nakuhanan ng ibang tanod at security ang kontrolang kay Tita Cora. Pag-atake sa nagtatrabahong opisyal, hihingin namin sa inyo na makipagtulungan. Ang tunog ng handcuffs ay nagpatunog ng isang tuyong click. Nagulat si Tita Cora, tila sa sandaling iyon ay napagtanto niya ang kahangalan ng kanyang ginawa. Nagsimula siyang kumukuha at umiyak ng mas malayo pa. Bitawan ninyo ako, wala akong ginagawa. Sila nilalandi nila ako. Daniel anak, sagipin mo ang nanay. Nakatayo si Daniel ng walang kilos. Tinitingnan ang kanyang ina na nakalansag ang mga kamay, ang mukha ay wala ng dugo. Lumingon siya sa akin, ang mga mata ay puno ng takot at galit, ngunit hindi ako nagulumihanan. Hindi ito ang patibong na aking inihanda para sa kanya, ito ang hukay na hukay ng kanyang ina para sa kanyang sarili, at siya mismo ang tumalon doon. Si Tita Cora ay dinala ng mga tanod. Si Daniel ay sumunod sa likod tulad ng isang nawawalang kaluluwa. Ang labi ng kondo ay unti-unting naging maayos na muli. Nakatayo ako roon at naramdaman ang isang nakakapagod na pagod. Ang lahat ng bagay ay dumating sa isang katapusan na hindi ko kailanman nais, ngunit marahil ito ang kailangang mangyari. Ilang araw pagkatapos ng napakalaking kaguluhan na iyon, ang buhay ko ay unti-unting bumalik sa tamang takbo. Nag-leave ako ng ilang araw, ginugol ang panahon sa aking mga magulang. Ang aking ama, pagkatapos malaman ang tungkol sa pagkahuli ng ina ni Daniel, ay huminga lamang ng malalim at nagsabi, "Sariling nagawa, sariling dapat tanggapin." Hindi na niya nais pang makialam pa sa pamilya nila. Ganoon din ang aking nais. Hinanap ko ang numero ni Daniel at nagdesisyon na hindi ko na siya muling makikita.
Ngunit nagkamali pala ako. 2 araw pagkatapos, gumamit siya ng ibang numero para tawagan ako. Ang kanyang boses sa telepono ay wala na ang dating daing o galit na iwan lamang ang pagod at kapaguran. Maria, ako ito. Maaari ba tayong magkita ng isang beses, isang huling beses lamang? Kailangan kong makausap ka. Nagplano akong tumanggi, ngunit may isang bagay sa kanyang boses na nagpigil sa akin. Marahil ay kailangan ko rin ng isang malinaw na katapusan sa lahat ng bagay. Sige, sagot ko. Bukas ng hapon, 3:00, sa coffee shop na Cafe Laguna. Ikaw lamang ang darating. Pinili ko ang isang coffee shop na bukas ang espasyo at maraming tao na dumadaan. Hindi ako takot sa kanya, ngunit ang pag-iingat ay hindi kailanman sayang. Sinabihan ko rin ang aking ama tungkol sa tipanan. Kinabukasan, pumunta ako sa lugar ng tipanan ng 15 minuto bago. Pumili ako ng mesa sa sulok na kung saan ay makikita ko ang buong lugar. Tama 3:00. Lumabas si Daniel. Ilang araw pa lamang ang nagdaan ngunit tila nagbago na siya ng malaki. Ang balbas ay hindi pa ayos, ang damit ay lukot, ang mga mata ay malalim at puno ng pagod at pagkabahala. Wala na siya sa dating lalaki na mabait at maliwanag ang hitsura na aking minahal. Hila niya ang upuan at umupo ng harap sa akin, matagal na hindi nagsalita bago makapagsimula. Ang nanay ko ay malamang na maakusahan sa hukuman. Sinabi ng abogado na hindi maganda ang sitwasyon. Iyon ay ang bunga ng kanyang sariling ginawa. Sagot ko, ang boses ko ay walang emosyon. Alam ko. Tumango siya ng malungkot. Hindi ako pumunta dito para humingi ng tawad o para sabihin sa iyo na bawiin ang kaso. Alam kong hindi na maaari. Gusto ko lamang matapos ang lahat ng bagay sa pagitan natin ng maayos. Matapos ng maayos? May natitira pa ba tayong dapat tapusin? Huminga si Daniel ng malalim. Pera, alam ko na may utang ako sa iyo. Medyo nagulat ako. Hindi ko inakala na siya ang unang magmamensyon ng bagay na ito. Marahil ang presyur ng kasalukuyang sitwasyon ay pinilit na siya na harapin ang realidad. Naaalala mo pa pala. Ngumiti ako ng may kapaitan. Naaalala mo. Naiinis siyang nagsalita. Huwag mo akong paguyamin. Hindi ba ito ang gusto mo? Gusto mong magbayad ako, paalisin, masirang puri. Huwag ka na ring magpakukunwari. Nagkakamali ka. Umiling ako. Hindi ko iyon kailanman nais. Ang gusto ko ay isang tahimik na buhay. Walang sinumang nagkukuwenta at gumagamit sa akin. Ngunit ikaw at ang iyong pamilya ang hindi nagbigay sa akin niyon. Tungkol naman sa pera, oo. Gusto ko na maging tapat ang lahat. Inilabas ko sa aking bag ang isang makapal na mga papel na maingat na nakakabit. Ginawa ko ito ng buong gabi. Itinulak ko ang mga papel patungo sa kanya. Ano ito? Tanong niya. Ang boses ay may pag-aalinlangan. Listahan ng mga utang na kailangang bayaran mo. Narito sa loob ay 2 bahagi. Ang unang bahagi ay lahat ng pera na aking ginastos para sa iyo sa loob ng 3 taon, ang mga pagkakataon na sinabi mong nahihirapan ka, ang mga beses na kailangan mong pera para sa mga bagay ng pamilya, ang mahal na mga bagay na binili ko para sa iyo. Ang ikalawang bahagi ay ang utang mong 200,000 piso na iyong hiniram sa akin 2 taon na ang nakakaraan para mag-invest kasama ang iyong kaibigan at hanggang ngayon ay walang nabayarang kahit 1 sentimo. Kabuuan ng lahat ay 300,000 piso pagkatapos ibawas ang 15,000 piso na ginastos mo para sa akin. Kinuha ni Daniel ang mga papel, ang kanyang kamay ay nanginginig. Habang nababasa niya, lalo pang napuputi ang kanyang mukha. Lahat ng halaga ay aking maingat na itinala petsa, dahilan at meron pang screenshot ng mga mensahe niya nang humingi siya ng pautang sa akin. Walang maaaring itanggi, 300,000 piso. Naulit-ulit niya sa sarili, ang boses ay hindi makapaniwala. Paano ko mababayaran ang gayon kalaking halaga? Iyon ay iyong responsibilidad. Malamig ang aking sinabi. Wala akong pakialam kung saan mo hahanapin.
Maaring mula sa perang ibinenta ng inyong bahay sa probinsya na sana ay para sa ating kinabukasan. Ngayon na wala na ang kinabukasang iyon, gamitin mo na iyon para bayaran ang utang mo. Pagkabayad mo, ituturing kong natapos na rin ang usapin ng aking sinaunang palayok. Kung hindi, magkikita tayo sa hukuman. Ang aking mga salita ay parang huling martilyo na bumagsak kay Daniel. Nanatili siyang nakalingkod ng patay. Ang mga mata ay nanlilito sa mga numero sa papel. Ang presyur ng pagharap sa kaso ng kanyang ina, kasama ang napakalaking utang na ito, ay tila isinipsip ang lahat ng kanyang lakas. Maria, hindi mo maaaring gawin ito sa akin. 3 taon tayong magkasama. Hindi ba higit ang damdamin sa pera? Nagsimulang muli siyang umarte ng lumang palabas, ang boses ay nagmamakaawa. Damdamin. Nagsasalita ka ng damdamin ba? Ngumiti akong may kapaitan, isang ngiti na walang anumang pagmamahal na natitira. Nang ikaw at ang iyong ina ay nagplano para makuha ang aking sasakyan, nag-isip ka ba ng damdamin? Nang sinira ng iyong ama ang alaala ng aking ama at ikaw ay nagtatago sa loob ng kwarto, nag-isip ka ba ng damdamin? Nang dalawa ng iyong ina ay pumunta sa aking opisina para pintasan at mapahiya ako, nag-isip ka ba ng damdamin? Daniel, ikaw mismo ang naunang itapon ang damdamin nating dalawa. Ngayon ako ay humihingi lamang ng kung ano ang sa akin ng maayos at patas. Ang bawat salitang aking sinabi ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang natitirang pride. Hindi siya makasalungat sa kahit anong salita dahil lahat ay katotohanan. Sinubukan niyang maghanap ng kahit anong simpatiya sa aking mga mata, ngunit nakatanggap lamang siya ng kalamigan at determinasyon. 1 linggo ang ibibigay ko sa iyo. Nagpatuloy ako. Ang aking boses ay hindi nagbago. 1 linggo para mailipat ang 300,000 pisong buo sa aking account. Ang pinirmahang papel ng utang na 200,000 piso ay nasa akin pa. Kung pagkatapos ng 1 linggo ay wala akong natatanggap, ang aking abogado ang makikipag-usap sa iyo. Sa pagkakataon na iyon, hindi lamang ang utang ang usapin, kundi pati na rin ang pananagutan sa sadyang pagwasak ng mahahalagang antigo. Pag-isipan mo ng mabuti. Pagkatapos ay nagtayo ako, hindi ko na nais mag-aksaya pa ng kahit 1 segundo. Tapos na ang ating pag-uusap dito. Huwag mo na akong tawagan pa. Lumiko ako at umalis. Iniwan si Daniel na nag-iisang nakaupo kasama ang mga papel na nagtatala ng utang at ang mukha na walang pag-asa. Hindi ako lumingon, lumabas ng coffee shop, huminga ng malalim ng sariwang hangin sa labas. Naramdaman ko ang isang kaibang gaan, lahat ng huling buhol ay nawakasan na. Ang mga susunod na araw ay walang natanggap na tawag o mensahe mula kay Daniel at wala akong pakialam. Bumalik ako sa trabaho nang may bagong sigla. Eksakto 1 linggo pagkatapos, isang Biyernes na hapon habang naghahanda na akong umuwi, tumunog ang aking telepono ng isang maingay na tink, isang notification mula sa bangko. 300,000 piso ang na-credit. Buo at walang kulang ang halagang inilipat. Sa kanya sa wakas ay nabayaran. Kaagad na sumunod ang isang mensahe mula sa numero ni Daniel. Natuwa ka na ba? Sana mabuhay kang maayos sa perang iyon na puno ng kasalanan. Binasa ko ang mensahe ng walang kahit anong emosyon. Kasalanan, ang perang ito ay ang aking pawis at dugo, ang aking tiwalang nilabag. Hindi ito puno ng kasalanan. Ang puno ng kasalanan ay siya at ang kanyang pamilya. Hindi ako sumagot, tahimik na binura ang mensahe at agad ding hinarang ang kanyang numero. Para sa akin, ang lahat ay tunay nang natapos na. Ang utang ng damdamin at pera ay naubos na. Mula ngayon, ang pangalan ni Daniel ay magiging isang maputlang alaala lamang, isang mahal na aral na hindi ko kailanman makakalimutan. Hawak ko ang 300,000 pisong halaga, ngunit hindi ko naramdamang masaya tulad ng isang taong kakasingili ng utang. Naramdaman ko lamang ang isang kapayapaan. Ang utang na ito ay parang huling tali na nagkakabit sa akin at sa nakaraan. Ngayon na nabayaran ito, ang talim na iyon ay naputol na. Ganap na akong malaya.
Ang unang ginawa ko kinabukasan ay hindi pamimili o pagdiriwang. Nagmaneho ako papunta sa isang kilalang antique shop sa lungsod, isang lugar kung saan ang aking ama ay madalas na pumunta. Nagsaliksik na ako ng maigi bago pa man pumunta. Gusto kong maghanap ng regalo para sa aking ama bilang kabayaran. Pagkatapos ng mahabang pakikipagkonsulta sa may-ari ng tindahan, nagpasya ako sa isang malawak na seladon na mangkok mula sa panahon ng sinaunang Maynila. Hindi ito kaparehong katulad ng napunit na palayok, ngunit mayroon itong mas malaking halaga at makasaysayang kahulugan. Ang magagandang linya, ang malalim na jade green na kulay ng glazing at ang mahinahong kagandahan nito ay nagpapakita ng isang uri ng kahusayan at karangalan. Ang presyo nito ay hindi mura, halos 250,000 piso, ngunit hindi ako nagatubili. Ginagamit ko ang pera mismo na ibinayad ni Daniel para bilhin ito. Gusto kong gawing isang bagay na maganda at may kahulugan, ang isang bagay na nagmula sa pagtataksil at sakit. Isang gabing iyon, nagtipon ang aming pamilya sa isang hapunan. Kinuha ko ang maringal na kahong naglalaman ng sinaunang mangkok at maingat itong inilapag sa harap ng aking ama. Tatay, mayroon akong regalong para sa inyo. Binuksan ng aking ama ang kahon at nanatili siyang natigilan nang makita ang mangkok. Bilang isang dalubhasa sa mga antigo, agad niyang nakilala ang halaga nito. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa pagkamangha at pagkagalaw. Maria, anak, bakit mo binili ang ganitong mamahaling bagay? Nagamit ko ang perang ibinayad ni Daniel, tatay. Ngumiti ako. Gusto kong mabayaran ang nawala sa inyo. Pinalit ng tatay ang mahal na alaala para sa kapakanan ko. Ngayon ay nais kong iwanan ito sa inyo. Umaasa ako na magugustuhan ng tatay ito. Hindi nagsalita ang aking ama. Tahimik lang niyang pinagmasdan ang mangkok bago lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Anak na babae ko, tunay kang nagkalaki na. Naluha rin ang aking ina sa tabi niya dahil sa kaligayahan. Sa sandaling iyon, alam ko na ginawa ko ang tamang bagay. Kinabukasan, natupad ko ang isa pang nais ko. Pumunta ako sa showroom ng BMW at pinirmahan ang kontrata para sa isang puting 5 Series na matagal ko nang pinapangarap. Hindi ko ginamit ang perang ibinayad ni Daniel, ginamit ko ang aking sariling naimpong pera mula sa maraming taon ng pagsisikap. Ang sasakyan na ito ay bunga ng aking trabaho, simbolo ng aking kalayaan at sariling kapangyarihan. Nakaupo sa likod ng manibela, nararamdaman ang amoy ng bagong sasakyan at ang malambot na pagdaos nito sa kalsada. Naramdaman ko ang isang dalisay at buo na kaligayahan. Hindi ko na kailangang ipagpaliban ang aking sariling kaligayahan dahil sa kahit sino. Kaya ko ring bilhin ang mga bagay na aking gusto, kaya ko ring sariling pagpasyahan ang aking buhay. Ang mga kasunod na araw ay isang magandang payapang serye. Bumalik ako sa trabaho nang may bagong lakas. Nagbigay ako ng mas maraming oras sa pamilya at mga kaibigan. Sa katapusan ng linggo, sinasakay ko ang aking bagong sasakyan para dalhin ang aking mga magulang sa outing o nakikipagtitipan sa aking malapit na mga kaibigan. Wala nang kontroladong tawag, wala nang pagpuna, wala nang mga balak at pagkukuwentahan. Ang aking buhay ay malinis at magaan tulad ng langit pagkatapos ng ulan. Nagsimula akong mag-aral ng flower arrangement, yoga at mga bagay na noon ay wala pa akong panahon. Natanto ko na kapag nakalaya mula sa isang nakakalason na relasyon, ang iyong mundo ay biglang nagiging mas malawak at mas maliwanag. Habang ang buhay ko ay unti-unting sumusulong, ang buhay ni Daniel ay nagsimulang bumagsak ng walang tigil. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya ay narinig ko nang hindi sinasadya sa pamamagitan ng ilang lumang kaibigan. Hindi ko sinasadyang hanapin, ngunit ang mga kwento tungkol sa kanila ay patuloy na dumarating sa aking tainga tulad ng isang natural na bagay. Si Tita Cora, pagkatapos ng matagalang pag-aresto, ay sa wakas ay pinawalan ng naghihintay sa pagdinig dahil sa edad at mahinang kalusugan.
Ngunit ang pagkabigo dahil sa pagkahulog ng mukha, sa pagkawala ng magiging manugang na mayaman at sa pagharap sa hudisyal na proseso ay nagasim sa kanyang katawan. Kaagad pagkatapos siyang palayain, nagkaroon siya ng stroke na nagiwan sa kanya ng kalahating katawang paralisado, ang bibig ay liko at ang pagsasalita ay hindi na malinaw. Para makapagbayad ng utang sa akin at makapagbayad ng gamot ng kanyang ina, napilitan si Daniel na ibenta ang kanilang lumang bahay sa probinsya, ang nag-iisang pag-aari ng pamilya. Ang perang natanggap mula sa pagbebenta ay halos sapat lamang para sa mga utang at hospitalization. Ang dalawang ina at anak ay napilitang lumipat sa isang maliit at mahalumigmig na kwarto sa labas ng lungsod, nabubuhay ng kahirap-hirap sa mababa ni Daniel na suweldo. Pagkawala ng lahat, naging mapanghamak at napuot si Daniel sa buhay. Hindi niya tiniyak na siya ang may kasalanan, lagi niyang inipisi sa kapalaran at sa aking pagiging malupit. Sa halip na magtrabahong maigi, nagnangarap siya ng mabilis na pag-unlad. Sa pamamagitan ng pinakamabilis na paraan, hanapin ang isang mayamang asawa. Nagsimula siyang aktibong humahanap ng kasosyo sa pag-aasawa sa pamamagitan ng mga matchmaking services. Ngunit ang mga kahilingang kanyang ibinibigay ay katawa-tawa at walang katuwiran. Kailangan niyang may sariling bahay sa lungsod, may sasakyan, ang kita ay hindi bababa sa 50,000 piso bawat buwan at pinakamahalaga, handang magpalaki at mag-aalaga sa kanyang ina. Ang ganyang mapaghanap na pangangailangan kasama ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay gumawa kay Daniel na katatawanan sa mundo ng matchmaking. Walang ni isang babae ang tatanggap ng lalaking walang inisyatibo na nagpaplano lamang na umasa sa asawa. Kumalat ang masamang balita at pagkatapos ng maikling panahon, walang nagnanais pang mag-recommend ng katorni para sa kanya. Lalo siyang nabigo at nawalan ng pag-asa nang hindi mahanap ang isang mayamang asawa ayon sa kanyang kagustuhan. Si Daniel ay nagsimulang magtungo sa mas masamang landas. Nagsimula siyang lumapit sa mga bar at nightclubs, ginagamit ang kanyang natirang kaaya-ayang hitsura para makipagtanggap sa mga matatandang babae na may kaya ngunit nangangailangan ng kalakip na damdamin. Naging isa siya sa mga tinatawag na boy-toy, isang taong umaasa sa babae. Sa wakas ay nakahanap siya ng isang babaeng negosyante sa real estate. Halos 20 taon siyang nakakatanda kay Daniel, mayroon ng asawa at mga anak. Pinaluwag ng babae si Daniel ng pera, binibili ang mga branded na damit at accessories. Nabuhay si Daniel muli sa kaginhawaan, may pera para alagaan ang kanyang ina na nakahiga sa higaan. Nagising si Daniel na nagtagumpay siya at natalo. Ngunit ang karayom sa bulsa ay lalabas talaga. Ang asawa ng babaeng iyon ay isang malakas na tao sa ilalim ng mundo ng negosyo. Nang malaman niya ang pagtataksil ng kanyang asawa, nagalit siya ng labis. Hindi siya nag-eksena o naghanap ng diborsyo. Pinili niya ang ibang paraan ng pakikipagharap. Isang gabing, habang masaya si Daniel na nagmamaneho ng sasakyan na bagong binili ng kanyang kalaguyo pauwi, siya ay hinarang ng isang grupo ng hindi kilalang mga tao. Nang walang sabi-sabing binunot nila siya mula sa sasakyan at binugbog siya nang wala sa awa sa gitna ng isang walang tao na kalsada. Tinatarget lamang nila ang kanyang mga kamay at binti. Nang natuklasan si Daniel, siya ay nahandusay sa isang lawa ng dugo. Isang kamay at isang binti ay nagasgas ng matindi. Dinala siya sa ospital na nagdala sa kanya sa puso ng kamatayan, ngunit ang kamay at binti na iyon ay hindi na kailanman makababalik sa normal. Naging isang taong may kapansanan si Daniel. Ang balitang ito ay nakarating sa kanilang munting kwartong tinitirhan. Nakahandusay si Tita Cora sa kanyang higaan nang marinig na ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, ang kanyang pag-asa, ay naging isang may kapansanan na tao. Hindi niya natanggap ang napakalaking pagkabigo. Isang pangalawang stroke ang dumating, mas marahas at mas malupit. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakabangon. Si Tita Cora ay pumanaw ng mag-isa
at sa sakit. Sa loob mismo ng kanilang maliit na inuupahang kwarto, walang kahit anong mahal sa buhay na nasa tabi niya. Ang kamatayan ng kanyang ina, kasama ang pisikal na sakit at kahihiyang dinanas, ay tuluyang binugbog si Daniel. Nawala na ang lahat, pag-ibig, trabaho, pamilya, at isang malusog na katawan. Ang kasakiman at pagkukuwentahan ang nagdala sa kanya sa pinakamataas na antas ng ilusyon at saka itinulak siya sa pinakamalalim na bangin ng kawalan. Ilang buwan pagkatapos na matigil ang lahat tungkol kay Daniel, sa isang reunion ng aking mga dating kaklase sa kolehiyo, nagkataon akong makita si Adrian. Si Adrian ay kaklase ko. Noong araw, siya ay medyo tahimik at hindi pala istorya, ngunit matilino sa pag-aaral at palaging magalang sa lahat. Pagkatapos ng graduation, nawala kami sa pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Nang magkita ulit, nalaman ko na siya ay naging isang matagumpay na arkitekto, may sariling design firm. Sa reunion noon, marami kaming napag-usapan. Tinanong ni Adrian ang tungkol sa aking buhay. At hindi ko maintindihan kung bakit sa harap ng kanyang tapat at mainit na mga mata, ibinukas ko ang buong kwento ng aking nakaraan. Ikinuwento ko ito hindi para magreklamo kundi para lubos na maibulalas ang nakaraan. Nakinig lang si Adrian ng walang paghatol, walang komento. Paminsan-minsan lamang ay nagbibigay siya ng tingin na nagpapakita ng simpatiya at pag-unawa. Pagkatapos ng reunion na iyon, nagsimula kaming makipag-ugnayan muli. Una ay mga mensahe lang na nagtatanong, pagkatapos ay mga kape, pelikula at hapunan. Habang mas nakilala ko siya, mas natuklas ko sa kanya ang mga katangian na lagi ko namang hinahanap sa isang lalaki, ang pagiging matatag, matapang, mapagrespeto at may pusong mapagmahal. Ang aming damdamin ay natural na lumago ng banayad. Hindi siya nagmadali o gumamit ng maringal na pananalita. Ang pagmamahal niya ay makikita sa maliliit na bagay, lagi niyang naaalala ang gusto kong inumin at kinakaing pagkain. Handa siyang magmaneho ng 1 oras para makapagdala sa akin ng 1 kahon ng halo-halo na aking binanggit ng pabigla-bigla. Ipinagkilala niya ako sa lahat ng kanyang mga kaibigan at katrabaho ng may pagmamalaki. Sa kanyang piling, lagi akong nakakaramdam ng kaligtasan, pagpapahalaga at kalayaang maging aking sarili. Nang sapat na ang aming damdamin, dinala niya ako sa pakikilala sa kanyang pamilya. Ang mga magulang ni Adrian ay mga retirong propesyonal, mabait at may mababaw na puso. Nang marinig ng tito at tita ni Adrian ang aking kasaysayan, hindi sila nagtanong tungkol sa aking nakaraan o ari-arian. Sinabi nila lamang, basta mahal ninyo ang isa't isa at tapat masaya na kami. Ang pagkikita ng magkabilang pamilya ay napakaganda rin ng pagtupad. Ang aking mga magulang ay lubos na nagustuhan si Adrian at ang kanyang pamilya, walang kahilingan, walang pagkukuwentahan. Nang talakayin na ang kasal, ang mga magulang ni Adrian ay nagpagulat sa buong pamilya ko. Sinabi ng kanyang ama, nais naming sumunod sa tamang kaugalian at nagmamano kaming magpadala ng 380,000 pisong ikakasal, isang maliit na pagpapadali sa pamilya ng babae para malugod nilang ipagkaloob si Maria sa aming pamilya. Hindi lamang iyon, ang dalawang magulang ay nagbalita na naghanda na sila ng isang bagong bahay bilang regalo sa aming kasal, at espesyal na iyon, ang titulo ng bahay ay nasa pangalan ng aming dalawa. Sinabi ng ama ni Adrian, ang bahay ay isang pugad ng pagmamahal, dapat ang pangalan ng dalawa ang nakalagay para maging buo. Wala kaming anak na babae, kaya mula ngayon ay ituturing namin si Maria bilang aming tunay na anak na babae. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, hindi ko napigilan ang aking mga luha. Ngunit iyon ay mga luhang nagpapakita ng kaligayahan at pagkagalaw. Pala, sa mundong ito, mayroon pa ring tunay na pagmamahal at pamilyang mas pinahahalagahan ang damdamin kaysa material. Pala, pagkatapos ng ulan, sumisinag muli ang araw, nahanap ko na ang aking tunay na mapayapang puok sa buhay. Ang aming kasal ay ginanap sa isang magandang araw ng taglagas. Ang araw ay gintong kulay, ang hangin ay malinis at malamig.
Hindi kami nagayos ng kasal sa isang mahal na restaurant, kundi nagkaroon ng mainit na outdoor reception sa hardin ng aming bagong bahay. Ang mga bisita ay ang pamilya at pinakamalapit na mga kaibigan lamang. Nakasuot ako ng isang puting bestidang puro, hawak ang kamay ni Adrian at lumakad sa isang landas na puno ng puting sampaguita. Sa tingin ng kanyang mapagmahal na mga mata, sa ngiti ng kaligayahan ng aming mga magulang sa magkabilang panig, alam kong tama ang aking pinagpasiyahan. Lahat ng sakit noong nakaraan ay tila lubos ng gumaling. 1 taon pagkatapos, isinapon ko ang aming panganay na anak na babae, munti at maganda tulad ng isang anghel. Pinangalan namin siyang Grace, na ang pagnanasa ay palaging mapayapa at malaya ang buhay niya. Ang pagdating ni Grace ay nagpuno sa aming munting pamilya ng higit na kasaganaan at tawa. Si Adrian ay isang kahangahangang asawa at ama. Lagi niyang nakikipagtulungan sa akin sa lahat, mula sa pag-aalaga ng anak hanggang sa mga gawaing bahay. Nang 2 taon na si Grace, ang aking ama ay nagdesisyong mag-retire at ipinagkatiwala ang buong pamamahala ng kumpanya sa akin. Sa pamamagitan ng aking naipon na kaalaman at karanasan, kasama ang suporta ni Adrian, patuloy na lumalago ang kumpanya. Hindi na ako ang maalog na batang babae na madaling mapaniwalaang noon. Naging isang malakas, malaya, at matagumpay na babae na ako, na may maunlad na karera at isang masayang pamilya. Isang hapon, habang nagsusuri ako ng mga ulat sa opisina, natanggap ako ng tawag mula sa isang lumang kaibigan na dati ay kasama namin ni Daniel. Pagkatapos ng ilang pakikipag-usap, nagatubili siyang magsalita. "Maria, narinig ko ang isang bagay tungkol kay Daniel. Kumusta siya?" Tanong ko ng mahinahon. "Ang nakaraan ay napakalayo na ngayon. Sinasabi ng mga tao na pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina at nang nangyaring iyon sa kanya, siya ay lubos na nagsira. Nagsimulang galagala at ang kanyang isipan ay hindi na tama. Kahapon, may nakakita sa kanya na nakaupo sa isang sulok ng parke, patuloy na nauulit-ulit ang mga salitang, 'Ibalik ninyo ang bahay ko, ibalik ninyo ang sasakyan ko,' at pagkatapos ay tatatawa at iiyak ng mag-isa. Ang kanyang kamag-anak ay kailangang dalhin siya sa isang psychiatric hospital na ngayon. Nanatili akong tahimik ng matagal pagkatapos na ibaba ang tawag. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan, wala ring awa. Ang aking puso ay may isang kakaibang katahimikan. Lahat ng sama ng loob, lahat ng puot, ay sa katapusan ay nagwakas sa pinakamalupit na paraan. Winasak ni Daniel ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng kanyang sariling kasakiman at pagkukuwentahan. Ang bayad na kanyang tinangkilik ay napakataas. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang paglubog ng araw ay nagkulayube sa isang panig ng langit. Tumunog muli ang aking telepono. Ngayon ay si Adrian ito. "Mare, nandito na kami ni Grace sa lobby. Uwi na tayo." "Oo, bababa na." Ngumiti ako at sinimulan ang pag-aayos ng mga gamit. Ang nakaraan ay tunay nang naging maputlang alaala. Lumabas ako ng opisina, naglakad patungo sa maliwanag na kinabukasan na naghihintay sa akin, kung saan nandoon ang aking asawa at anak na babae, kung saan may isang tahanan na puno ng pagmamahal. Ang hangin ay nagbago na nga ng direksyon. Ang aking buhay ay nagpatuloy maliwanag, malaya, at puno ng tunay na pag-ibig.